Wala sa hulog to. Kuha nga muna ako sandali ng ganito. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Maulang umaga sa inyo. Napakasarap ng panahon ngayon. Ito eksaktong panahon para mag-food trip eh. Medyo marami-rami yung nag-message sa akin na gustong mag-invest dito. Uulitin ko lang po sa inyo, ang 3 araw ko nang ulitin. Hindi pa po ako nagpapa-invest, di ba? Siguro baka pag umabot ng 1 milyon, saka ako pag-iisipan. Pero hindi pa ako nagpapa-invest. Kasi it will defeat the purpose eh. Casino pa lang naman yung pera eh, para sa 10,000 pa lang eh. Sinigang na baka. Sinigang na baka, brother. Isa po. It defeats the purpose eh. Kasi Dainin po. sino ba naman yung naparesan tapos sinigawan sa kalsada, bebenta ka sa kalsada tapos may nag-o-offer ng 5 million sa'yo para mag-invest sa sinigangan. Kaya tapos muna ako, so magse-set up muna sila ng pagkain. Hindi, umorder lang po. Sige, munti ka na. Hawak na lang muna sa laser. Magandang maulang umaga sa inyo. Kamusta ka lang? As I was saying, medyo marami-rami yung nangungulit tungkol sa investment at gustong ako ang pagpaghawakin ng pera nila. And as I was saying, hindi ako interesado. Ayoko na sakit ng ulo, nasarap-sarap ng buhay ko, tapos iimpisa niyo ako ng pera, tapos ang madalas niyan, puta, magkakaroon patuloy ako ng boss eh. Imbis na nanahimik na ako at okay ako sa personal na buhay ko, magkakaroon pa ako ng boss dahil dito eh. Hindi ako interesado sa mga pera ninyo. The people need me more than I need your money. Mas kailangan ako ng tao kaysa kailangan ko yung pera nyo. I'm doing okay. I'm doing fine. Okay lang ako. Okay ako na nandito sa kalsada. Maligaya ako rito nakikipag-usap sa mga tao sa paligid. Maligaya ako rito na nagtitinda sa kalsada, na tinitiis namin yung ulan, yung araw kapag ka mamamalengke, at maligaya kami rito. Wala kaming problema. Pinaka-common kasi pag tumanggap ka ng pera galing sa mga tao, ang kasunod niya masakit na ulo mo eh. Ito okay lang. Kasi pagod lang, puyat lang. Wala kami masyadong maraming sakit ng ulo rito. Wala kaming financial problem dito, wala kaming problema. Maligaya kami pare-parehas. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sige, nagsasandok yung sandali ng sinigang kasi may umorder. Ano ba ito? Dine-in? Yes po. Yes. Medyo mainit na ito. Teka muna pala, bakit nakasarado? Ito po yung Elsa. Okay. Para may tungtungan ako ng ko. Tungtungan ng braso. Maulan ngayon, kaya ako nakakapote. Pero kanina pa kami basang-basa rin. Actually, lahat kami basa. Naligo na. Sige, go again. Wait lang po. Sir, open ko lang. Okay. Sabi ni Reden Santos, Lord, shoutout po. Alex San Pedro, good morning, idol. God bless daw po. Okay. Good morning sa inyo lahat. Sabi ni Leo Yu, natutulog ka ba, idol? Oo, I sleep 8 hours a day. Minsan pagka medyo wala sa hulog at medyo ginabi na ng gising, mga 7 oras. Pero hindi ako para hindi matutulog, kalokohan. Hindi naman ang purpose ng pagyaman hindi naman ang paraan para yumaman babawasan mo tulog mo Hindi ka makakapag-function ng maayos kapag kulang tulog mo. Huwag kayo maniniwala ron kay Carl na sinasabi na kailangan daw ikaw hindi ka natutulog ng 8 hours para yumaman ka. Hindi totoo yun, out of focus ka, tulala ka, tulig ka kapag kulang ka sa tulog. Worse, emotional ka pag kulang ka sa tulog. Sige, next question. Ayan naman po ito. Sabi naman ni Jal Likigan, nagpaulan ka na naman, hehe, ingat, inom agad vitamins. Okay lang naman kami. Siyempre, pagka magkakasakit naman tayo, magpapahinga naman tayo. So, I think it's okay na paminsan-minsan sanayin natin yung immune system natin sa mga extreme weather conditions. Sige, go. Sabi ni Ran John Binoobra, grabe disiplina mo, idol. Salute ako sa'yo. Hanggat hindi nakakaubos o hanggat hindi... Brother, good morning. Hanggat hindi nakakaubos o hanggat hindi sumisikat ang araw, nandito kami.
Alin lang sa dalawa, whichever comes first. Either maunang maubos o maunang sumikat ang araw. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Vavi Ganad. Sir, thank you for being just who you are. Huwag ka magsawa sa amin. Imulat mo kami sa katotohanan, Sir, sa real ng buhay. Shout out po. Naging hobby ko na rin to. Yung hobby naging charity. Tapos yung charity naging endeavor ko na sa buhay. Wala nga. Supposed to be trip-trip lang naman to nung umpisa. Sarap-sarap ng personal na buhay ko eh. Nung panahon lang ng pandemya, gusto ko lang talagang dumami yung mga mapapakinggang mga matatayong tao. Eh sabi ko baka pag ako nagsalita sa internet, tapos maglabas ako ng katabaan ng utak, baka sakaling makasundo ng ilang mga taong matataba rin ng utak na mga mas dapat pakinggan kaysa sa akin. Ano yun? Liwanag lang galing sa street light. Ang ibig sabihin yan, marumi yung camera, kaya ganyan. Marumi yung camera. Dali, linisin muna natin yung camera. Nasa muna natin kayo. Punasan muna natin yung mga mukha ninyo. Ayan. Sabi Okay ni na, Kai Burat's Child, Sir Idol, paturo naman po paano nyo na-handle na maayos ang pera nyo at napapaikot ulit na maayos. Sa akin, mas simple, mas maigi. Hindi mo kailangan pa komplikaduhin ang buhay mo. Hindi ka naman business administration o something na may kinalaman sa negosyo. Diba? Sa akin, mas simple, mas maigi. Hindi naman ako nag-handle ng malalaking corporation Diba? Ordinaryong taong bayan ako na gusto lang makatulong sa iba pang mga kapwa-tao. So, pinapasimple ko yung mga konsepto. Ayun, tungkol dyan sa ano tawag, disiplina daw sa pera? Pag-iipon? Paano ma-handle na maayos ang pera nyo at napapaikot ulit na maayos? Hindi ako gumagastos para sa kapritsyo. Yun ang pinaka-effective na paraan. Gumastos ka para sa mga bagay na kailangan mong gastusan. Pagkain, ilaw, tubig, bahay, etc. etc. Pero para sa kapritsyo, wag muna. Kung nagsisimula ka pala mag-ipon, kung nagsisimula ka pala mag-handle ng finances, kung nagsisimula ka pa lang sa konsepto ng disiplina, wag ka muna kumapritsyo. Wala kang karapatang kumapritsyo pag nagsisimula ka pa lang. Maliban na lang, kung gusto mo na lang ikabuhay yung buhay mo, puro kapritsyo na lang ang meron ka. Diba? Bala ka. Kung gusto mong ganyan ka na lang habang buhay, yolo-yolo ka, diba? Na hindi ka nakakaipon, nagtatrabaho ka naman na maayos, pero hindi ka nakakaipon. Gusto mo maya, kain ng kain na lang, parang kang patabaing baboy, tapos doon na nauubos ang pera mo. Bala ka sa buhay mo, diba? Hindi naman kasi para sa lahat ng pagyaman Hindi para sa lahat ng pagyaman, hindi para sa lahat na makaipon ng pera, hindi para sa lahat na magkaroon ng, alam mo, emergency fund kung sakaling magkasakit ka o ang nanay mo, hindi para sa lahat 'yan. May mga tao talagang, alam mo, isang kaig isang tuka, hindi naman ang dahilan nun dahil talagang mahirap lang talaga yung buhay nila, kundi dahil yun talaga kasi yung gusto nila indirectly. Paano yun ang gusto nila? Kumikita naman sila na maayos nakaka-minimum naman tapos mag-aasawa ng maaga. Di ba? Kumikita naman na maayos, nakaka-minimum naman, mag-aanak ka ng maaga. Ikaw lang mag-isa nagtatrabaho, wala naman trabaho yung isa. Di ba? Kumikita ng maayos, nasa call center ka pa, 15,000 ang kinikita mo, tangina mo, Starbucks ka na Starbucks mayat-maya. Di ba? Kumikita ka na maayos, nasa ibang bansa ka pa, pamigay ng pera mo kung kani-kanino, pautang ka ng pautang kung kani-kanino, na alam mo namang hindi na magbabayad yung mga tao yan. Diba? Hindi para sa lahat ng pagyaman. Hindi para sa lahat ng pagyaman. Yung disiplina pagdating sa pera, titigilan mo lahat ng kapritsyo habang hindi ka ba nakakaipon. Pag naabot mo na yung target mo, pwede kang kumurot ng pakonti-konti. Pero may mga tao talagang willing talaga silang ubusin na lang lahat ng pera para lang sa pagkain, putang inang pagkain yan. Hindi bali kang gumastos basta busog. Hindi bali gumastos basta pagkain. Putang inang pagkain niya. Magkano ba talaga yung putang inang pagkain mo? Diba? Yung pagkain mo nakakaubos na ng pera mo Yung pagkain mo hindi baling wala kayong makain pagdating ng katandaan mo, basta ngayon makakain ka na lang ng masarap. Yung pagkain mo, hindi baling wala ka ng pampagamot sa nanay mo pag nagkasakit yung nanay mo o dahil ngayon malakas pa, basta kain ka lang ng kain, Starbucks ka na Starbucks. Hindi para sa lahat ng pagyaman. Hindi para sa lahat. Kung wala kang disiplina, wala ka talagang pag-asa umusad. Wala. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni RJ Paharilio. Musta sir, ano pong opinion nyo sa mas maganda po ba ang tahimik na buhay o madaming pera? Mas maganda yung maraming pera na tahimik na buhay. Gusto mo ng diretsahan, yun ang masarap. Yung maraming pera pero tahimik. Hindi masaya yung mga katulad nila Mohigan flashy. Thank you brother, good night. Hindi masaya yung mga ganong klase ng buhay. Tangina yung ganong klase ng buhay, straight out. Ito, personal na opinion ko ito personal na opinion ko ito. Yung ganong klase ng buhay, hangad ka ng hangad na magpakitang gilas sa kung sino-sino. Naghahanap ka na lang ng validation ng mga tao tapos habang buhay ka nang naghahabol ng validation. Yun ang problema ng karamihang mga flashy sa internet Habang buhay sila naghahangad ng validation. Tapos ang buhay, ito ang buhay.
ang buhay minsan pa ganyan, pero minsan pa ganyan. 'Di ba? Katulad halimbawa nung kailan ba 'yon? Kahapon o nung isang araw, kumita tayo 10,000, 'di ba? Oh, ngayon magkano kinita natin? Nasa 5,000 mahigit. 6. 'Di ba? So ibig sabihin nung isang araw pag ganun tayo, pero ngayon pag ganun tayo. Bakit? Kasi umuulan eh. 'Di ba? Malakas ang ulan eh. So ngayon nakikita mo up and down ng buhay, up and down ng buhay. Ito problema doon sa mga social climber, katulad ng mga nakikita niyo sa internet. Yung mga tao na yun, lagi nilang gustong nakikita sila ng ibang mga tao na puro pag ganun. Ingat, brother. Pero ang totoo, pag gumaganon na sila, nagyayabang pa rin sila, kaya yun ang dahilan kung bakit nananatili silang pabulusok pababa. Bakit? Hindi na nila ma-maintain yung lifestyle eh. Ang dami nang gumanyan, katulad nila Yexel, katulad nila Zian Gaza, ang dami na nila. Diba? Ang dami na nilang gumanyan, ang dami na nilang nagyabang-yabang, ang dami na nilang flashy-flashy, ang dami nilang, brother, good evening. Ang dami nilang, tangina, pagdating sa internet, napaka-woo! Fame and fortune and glamour and everything else in between. O tapos biglang mababalitaan mo na lang, nagtatago na sa ibang bansa. Tama? Diba? Yan ang hirap kasi, yan ang hirap. Social climber kasi kayo. Ang dami sa inyo sa internet, social climber. Kilala ko personal yung iba dyan eh. Kilala ko yung personal yung iba dyan na tatad ng utang. Kilala ko personal yung iba dyan na tangina, wala. Ang dami lang nilang pera galing sa utang. Tapos flashy yung mga kotse nila. Flashy rin yung mga bahay nila. Pero yung mga bahay, nakikipamahay sila sa kung kanino man. Or worse, tangina yung kotse nila, puta, hinihiram lang kung kanino. Tapos nakikipicture, nakikibideo, nagkukunyari silang kanila yun. Tapos tignan mo, hindi mo na ulit makita yung parehas na kotse na yun kahit kailan. Isang beses lang yun. Pa-flash na yung kotse na yun. Dadamihan ng kuha. Tapos titignan mo, isang lugar lang, isang setting lang. At tanga na kahit sino kayang gumawa ng ganyan eh, diba? Flashy-flashy sa kung saan-saan, kung kanino, nakikiram ka lang ng kotse ng kung sino-sino. Tanga na kahit sino kayang gumawa niyan. Pero hindi yan ang tunay na buhay. Hindi yan ang tunay na buhay. So kung tatanungin mo ako, ang pinakamasarap na buhay para nyo, marami kang pera, totoo, masarap, marami kang pera. Pero tahimik ka lang. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Walang gugulo sa'yo, walang iistorbo sa'yo, wala ka ring status quo na kailangan i-maintain, na kailangan laging mayaman ang tingin sa akin ng mga tao. So alam mo yun, lahat ng tao bumabagsak, lahat ng tao nalulugi. Ke negosyo man yan, o pagtatrabaho man yan, paminsan-minsan bumababa talaga finances mo. Nagkasakit ang nanay mo, pinagamot mo ngayon, alam mo na, lagapak ang finances mo. 'Di ba? O yung negosyo mo hindi na masyadong patok, lalagapak talaga finances mo. Pero tignan mo, pag hindi ka nagyayabang, walang nakakaalam na nalulugi ka. Walang nakakaalam nun. Tapos wala ka ring masyadong malaking stress na tangina, kailangan ko magpakitang gila sa mga tao kahit nalulugi na ako. Ang ilang yun. Oh, may kilala ako dyan sa internet, ang dami nila. Ang dami nila, mga taong nalulugi na. Meron niya ako kilala, kabibili lang ng resort ngayon, binibenta na eh. Oo, sobrang yabang nun. Flashy-flashy kotse nun. Flashy-flashy rin, pati mga properties nun. Kabibili lang ng resort, ngayon binibenta na. Alam mo kung saan galing yung pera? Yung pang down payment, kanila talaga galing yung pera. Pero yung kabuuan ng pinambili ng resort, inutang sa bangko. Ngayong lumalagapak ang negosyo niya kasi bumaho yung pangalan niya sa internet, binibenta na yung resort. Binibenta na yung resort niya. Ang yabang niya pa nung una eh. Diba? So, sige, next question. Ayaw ko pa. Hindi ko na guys. So, pwede kayo makipo rito. Tabi na lang kayo dyan. Usog nyo na lang yung mga yan. Okay, go, next question. Tanong naman po ito ni... Ay, di po pala yung tanong, pero sabi ni God's Absolute, sobrang solid ang sinigang mulod, sulit na sulit yung dayo ko at pagpaalam ko sa asawa ko from Pasig. Yung kanina taga-Pasig. Yung kanina taga-Pasig. In-endeavor ko talaga na matikman ninyo yung eksaktong lasang gusto ko. Yan kasi talaga eksaktong lasang gusto ko eh. Pinormulate ito ni Chef Anthony Ang. Ngayon, ayokong mangyari na dadayo kayo galing sa mga malalayong lugar, tapos matitikman ninyo, tapos dismayado kayo. Ayoko yun eh. Kasi may mga ganun eh. May mga ganun akong nabalita ang mga restaurant na dinayo nila galing sa malayong lugar dahil nabalitaan nila galing sa kung sino mang vlogger, na yung vlogger na yun, food vlogger, na sobrang sarap daw. Pagdating nila doon, tangin na talo. Tapos ang layo ng binyahe nila. Eh hindi ganun ang gusto ko mangyari. Ang gusto ko mangyari, pumunta ka rito, tinikman mo yung niluto ko, nagpa-picture ka sa akin, nag-enjoy ka ng gusto sa kwentuhan natin dalawa, kasama ako kasi lagi akong nandito. Tapos, pag uwi mo ng bahay, maalala mo yung lasa ng sinigang, tapos maalala mo yung entire experience na nag-enjoy ka. Kasi tingnan mo, meron pa nga rito. Saan ka galing, brother? Batangas, di ba? Saan ka galing? Santa Cruz. Laguna. Puta, kita mo? May mga taga Batangas dito, may mga taga Laguna dito na bumiyahe ng ganito kalayo para lang makakain dito. Nang ganitong oras, 2:00 ng madaling araw pasado. Di ba?
Nakahingi rin advice at the same time, di ba? So, ayan, shoutout daw Santa Cruz Laguna. Ayan, kung gusto nyo mabasa, okay lang. Ito, nandito yung nandito yung camera. Taga saan ka, brother? Santa Cruz Laguna. Santa Cruz Laguna. Okay. O, shoutout, dali. Ito yung Shoutout camera. sa mga taga Santa Cruz. Ayan, Santa Masarap Cruz ang Laguna. sinigang. Yan. Diba? Yan. Tawag ka kasama ko, paparod ako. Nakita ba siya? Hindi. Nakita siya. Okay, good. Ayos. Nakapalo yung kasama. Nakapali ang asama sa akin. Hindi ba nakikita ko? Ayaw mo ba? Bakit bawa? Baka tumawag. Okay. Taga Batangas kasi itong isa. So, taga Laguna at saka taga Batangas bumisita rito. O, yun nga ibig sabihin, di ba? Galing pa sila sa mga malalayong lugar eh. So, ayokong, alam mo yun, natikman nila, tapos sasabihin, ay, mahal. Hindi. Yung matitikman mo rito, sobrang mura nito kasi ang presyo nito, ang proseso nito, mas masahol pa kaysa sa proseso ng bulalo. Ang karne, pinakukuluan ko ng 8 oras. Pati taba, approximately mga 4-5 oras ang taba. Ha? 7 oras to. Minsan pagka inalat, medyo makunat-kunat pa, 8. Sinigang na Sinigang na baka. baka, brother. 7 oras, pag medyo makunat-kunat, mga 8. Kaya tignan mo, papansin mo, pagka tinikman mo yung baka, parang natutunaw sa bibig mo yun, di ba? O, yun mismo yun. Alam ko kayo na magbunas pa ako ng kanin. Hindi pala, busog na ako. Yun. Hindi na pala kayo. Tamo? O tapos maraming gulay, tapos yung sabaw, eksaktong gusto ko talaga yung lasa no, na as in maipagmamalaki ko talaga sa kahit kini. Nakakabusog yung gulay ko eh. Masabay yung gulay sa akin. Sobrang daming laman ito. As in sobrang daming laman for just 120 pesos. Technically, ang layo ng diferensya nito kumpara sa kakompetensyang bulalo. Kasi ang bulalo, 360, 400. Pag sa Tagaytay ka pa bumili, Saan magkano pa kayo? 600, 700. Alin? Ang baka magkano? Hindi ko alam kung magkano kilo sa ano sa palengke. Pero pag bultuhan ka kasi, iba presyo. Sa amin, 390. Mga ganon, 390. See? Yun, ganon nga presyo talaga ng baka eh. Mahal talaga presyo ng baka. Pero I want to make sure na lahat ng bumibisita dito, ang dahilan, ang pinuntan nyo dito, yung sinigang, pero higit pa sa sinigang yung nakuha ninyo. May natutunan. Lagi. Ako mismo, personal, yung nagbebenta dito. Ako mismo, personal. Pag hindi ko kayang magbenta o ma-absent ako, hindi ko basta nalang iniiwanan yung mga tao ko rito na hindi ako kasama. Kaya maulan at maarawan sila, ulat araw din ang dinadanas ko. Hindi uubra na sila lang, tapos ako, puta, maayos. Hindi ganun. Ako mismo, personal na spearheading nito. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Brian Anang. Good morning, Chi. Ano ang point of view sa mga taong inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay? In short, sa pagtitigan. Hindi sulit ang paghihigante maliban na lang kung may mapapala ka. Kung may mapapala ka, yun sulit. Baka, depende sa kung magkano o kung ano yung hinahabol mo talaga. Pero kung asing completely, paghihiganti lang talaga, ang sabi ng Diyos sa Biblia, mga minamahal, huwag kayong maghigantihan, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, ako ang maghihiganti, akin ang paghihiganti. Mas matindi yun kapag ka ang Diyos na gumanti para sa'yo. Diba? Mas okay yun, pagpasa Diyos mo na lang. It doesn't matter na kung ano para religion mo, pagpasa Diyos mo, tignan mo. Basta ayusin mo lang bilang kapwa-tao, ayusin mo lang na maayos ka sa paningin ng Diyos, manaayos ka sa paningin ng tao, wala kang problema, wala kang masyadong maraming sakit ng ulo. Tignan mo, pagdating sa dulo, paghihiganti ka ng Diyos. Minsan nga, buhay ka pa. Buhay pa rin siya. Nakikita mo, ginaganti ka talaga ng Diyos. Ngayon, sir. Nakakita ako ng ganun ha, nakakita ako ng ganun personal. Wala yung sa asawa, bago lang. Gusto ko talagang maghigante. Gusto ko talagang... Yaman na lang sila, brother. Yun. Yaman na lang sila. Kasi alam mo, ang hindi mo sa'yo. gugustuhin doon, ang hindi mo gugustuhin doon, okay, gumanti ka. O tapos, nabawian ka. Paano ka nabawian? Nahuli ka. Tangina, kulong ka ngayon. Diba? Tapos ang magiging ending doon, magkikita rin naman kayo sa kabilang buhay eh. Ang pangit naman nun, tangina, napunta siya ng impyerno dahil sa ginawa niya sa'yo, tapos nakita kayo doon. Tangina, diba? Bad trip yun, diba? Yung kapatid. Bad trip yun. Ay, ano yun? Nakita mo na? O, the justice. Nakita mo? Ako, personal, nakakita na ako ng mga ganung pagkakataon. Nakakita na ako ng mga pagkakataon na may mga taong tumarantado sa akin. Tapos nakita ko rin silang bumagsak sa harap ng mata ko. Nakita ko rin silang bumagsak. Figuratively and literally. Kasi may ibang gumaganti para sa'yo. May ibang gumaganti para sa'yo. Halika rito, ikaw magtanong dito. Hindi ka kasi nakikita sa camera, hindi ka rin naririnig dito. So, dead air tayo. Ayan. Sige, go. So, ano ba masabi niyo sa noted divorce sa Pinas? Kaya po ni sir? Hindi pa hindi pa buo ang ano ko dyan eh. I'm still doing my research. Hindi
pa buo ang opinion ko para umuo o humindi sa divorce. Meron akong isang malaking swerte na hindi ako politiko. Kasi pag politiko ka, kailangan talaga pumili ka ng side. Pero dahil ordinaryong taong bayan lang ako, meron ako isang malaking swerte na hindi ako obligadong pumili agad-agad ng side until I have done my research. Diba? Ngayon, hindi pa buo yung research ko para umuo o humindi sa diborsyo. Kasi sa Biblia kasi, hindi pinapayagan ng Diyos sa paghihiwalay. Sa Quran naman, under certain circumstances lang pinapayagan ng paghihiwalay. Sa Biblia, ang pinapayagan sa paghihiwalay, maliban na sa pakikiapid. Yun lang ang kaisa-isa. So, financial issues, hindi kasali yan. Kung may mongoloid, nasiraan ng ulo yung asawa mo, hindi kasali yun. Diba? O marami pang iba pang mga dahilan ng paghiwalay. Eh, totoo, sa panahon nga natin ngayon, makakita lang na mas pogi kaysa sa'yo nakikipaghiwalay na babae. Ang lalaki naman, makakita lang na mas masikip na puke kaysa sa babae. Diba? Nakikipaghiwalay na eh. Oo. Eh, alam mo na may, andun na tayo sa ganung punto. Asan yung isa pang mic? Gail, check mo. Hindi, on naman siya kanina. Na-off na ata sa'yo. Pero on yun sa'yo kanina. Okay, buti na lang. Okay. Hindi pa buo yung research ko para maka-formulate ng opinion tungkol sa divorce. Kasi alam mo, dalawang bansa na lang sa mundo ang hindi umaagree sa divorce. Ang Roma at saka ang Pilipinas. Dalawang bansa na lang sa mundo hindi umaagree sa divorce. Kasi tignan mo, tema, multiple perspectives tayo. Ilan ang viewers? 265. Okay, 265. Sa 265 na nakikinig ngayon, pakinggan niyo. Bigay ko sa inyo dalawang magkabilang point of view kung bakit hindi ako maka-oo o maka-hindi sa diborsyo. Okay. So kung halimbawa, hihindi ako sa diborsyo. Paano ngayon yung mga nakapaghiwalay na talaga siraulo talaga ang asawa nila, tapos merong mga babae o mga lalaki na nananakit ng asawa? Na talagang tangina, may mga pagkakataon, nagbibigay magpaningin, may possibility, mapatay ka talaga nun. Merong mga ganong klase ng tao. It doesn't matter na kung babae o lalaki. May mga ganong klase. Paano ngayon yung mga yun? Hindi mo na mabibigyan ng pagkakataon yun para makapag-asawa ng bago? O tapos, kapag halimbawa naman, umuo naman ako sa diborsyo, ang magiging mindset naman ng mga tao, hindi, magpakasal tayo, pwede naman tayo maghiwalay. Kita mo? So alam mo yung magkabilang panig ngayon, torn ako dun sa gitna na hindi ako makapili ng isang posisyon. Bakit hindi makapili? Kasi magkabilang panig, kailangan mapakinggan mo. Meron ako isang malaking swerte, hindi ako politiko para magkaroon ako ng official stand tungkol sa diborsyo. Meron akong malaking swerte tungkol dyan. Influencer lang ako. Ngayon, ayoko namang mang-influensya sa mga tao na, oo, sumasang-ayon ako sa diborsyo kasi baka dumami ang hiwalayan. Sasabihin ko naman, hindi ako sumasang-ayon sa diborsyo. Eh, paano naman ngayon yung mga nahiwalayan nang wala sa lugar? Tapos, alam mo yun, na-stuck na sila dun sa marriage certificate nila. Naipit sila sa marriage certificate eh. Diba? Oo. So ngayon, ang sasabihin ko dyan, I haven't done enough research to formulate an opinion. Yun ang sagot ko. Sige, next question. Tanong naman po ni Kayan Maui Baragir. Good morning, Idol. Anong masasabi mo sa mga budget hearing ni VP Sara sa Kongreso at sa Senado? Ano ang komento mo sa nangyayari ngayon sa politika? I think it's politics. In general, I think it's politics. Alam mo, gusto mo ng diretso lahat halos ng politiko may kakurapan. Halos lahat ng politiko meron. Ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit ginigisa yung mga yan, kasi, alam mo na may trouble ang Pilipinas sa China Tapos merong Alice Guo. Tapos merong sinasabi na ina-allegedly konektado itong mga malalaking mga politiko na hindi ko napapangalanan sa Pogo, sa pakikinabang sa offshore gaming, at saka sa China. So technically, indirectly, pwede mong masabing possibly, maingat ako sa pagsagot, napapansin mo, di ba? Possibly, tumatanggap sila ng pera kung hindi man sa Pogo, galing sa China mismo na government. Maingat ako sa pagsagot tungkol dyan kasi I know too much. Masyadong marami nalalaman ko para sa isang ordinaryong taong bayang tindero ng pare sa kanto. Masyadong marami nalalaman ko. Kaya maingat ako sa pagsagot tungkol sa mga bagay na ganyan. Yun muna ang sagot ko doon pansamantala. Next question. Tanong naman po ni Angel Fermanejo. Question, Idol, anong gagawin mo kung hinihiwalayan ka ng partner mo kasi nauusan mo na siya sa buhay? Ang reason niya, feeling niya di na siya good provider ng relationship. Babae nagtatanong, lalaki? Mukhang babae. Kasi di na good provider ng relationship. Provider na bang lalaki? AJ Fermanejo. Babae nagtatanong? Wala po kasing profile picture.
Mas maganda sana kung alam ko kung babae o lalaki siya. Kasi madaling sumagot kapag alam mo yung surrounding circumstances. Pero pag hindi mo alam yung surrounding circumstances, wala, general ako. Ang sagot ko dyan, sa kahit na anong dahilan, maliban na sa pakikiapid, huwag kayong maghiwalay. Huwag. Kasi pera lang yan eh. 'Di ba? It doesn't matter na kung sino nagpo-provide ng mas malaki. Kay babae ka man o lalaki ka man. As long as parehas kayo na nagtutulungan sa isa't isa at nagkakasundo kayo. Kasi alam mo, diretso meron akong mga kakilalang mga taong mas malaki yung kinikita ni babae kaysa kay lalaki. Pero si lalaki, tumatrabaho pa rin. Pero hanggang dun lang talaga eh. Meron niya akong tropa, ano siya, kumbaga parang head ng mga janitor. Pero yung asawa niya, manager. So obviously, mas malaki kinikita ng manager kaysa dun sa head ng mga janitor. Pero head ng utility pala, head ng utility. Operations naman yung babae, operations manager. Mas malaki talaga yung kinikita ng babae, pero wala silang away. Wala silang conflict. Lahat ng bagay napapagkasunduan. Eh kung hanggang doon lang talaga kaya ni lalaki, tapos si babae naman okay na sa kanya yung ganun para kay lalaki kasi malaki naman yung kinikita ni babae. Alam mo, pera lang yan eh. Pera lang yan. Lahat ng bagay nakapapagkasunduan, basta walang tamad sa inyong dalawa, wala kayong magiging problema dapat. Basta walang tamad. Kasi kung halimbawa, si babae, hindi kumikita, pero kumikilos sa loob ng bahay, sapat na bayad yun. Diba? Siya nag-aalaga ng mga anak, siya nag-aalaga sa'yo, nag-aasikaso sa'yo, nagluluto ng pagkain, naglalaba, naglilinis. Siya nag-aasikaso ng bahay eh. Diba? Sapat na bayad yun. Si lalaki naman ang gumagawa ng pera. O mabaliktad man, halimbawa, mabaliktad. Yun nga lang, medyo kaing pride nga lang si lalaki dun. Pero kung nagkakasundo naman silang dalawa, wala akong nakikitang mali ron. Wala akong nakikitang problema ron. Alam mo, pagkasunduan ninyo lahat ng mga bagay, hindi hiwalayan ang resolution, Pilipinas. Maintindihan mong hindi hiwalayan ang resolution. Hanapin nyo kung ano problema, resolbahin ninyo kung ano yung problema at hindi madalas tao ang problema. Madalas circumstances yung problema. Madalas situations yung problema. Diba? Gets mo yung konsepto, Pilipinas? Nahahanapin mo kung ano ba dito sa mga to yung mga problema natin. Hindi ikaw yung problema. Ang may problema, itong mga to. Na pag naresolba natin itong mga to, wala na tayong problema. Sinigang na baka po. Mas 120 po with rice na. So, nakukuha nyo yung Pilipinas. Nakukuha nyo yun. Type yes nga kung naiintindihan ninyo. Na kesa sabihin ninyong ang may problema yung kasama ninyo sa buhay, ba't hindi ang sabihin ninyo may problema tayo? Ano yung problema? Ayusin natin. Hindi yung kasama mo sa buhay yung problema. May problema, hahanapin nyo yung problema. Tapos aayusin nyo, re-resolbahin nyo yung problema. Ganun ang pagre-resolba ng problema. Bakit? Kasi pag sinabi mo yung mismong tao na problema, wala na. Bakit na game over na yun? Ganun talaga, game over na. O tapos ganun, ano ngayon ang mangyayari? Dadami ngayon single mother, single father. Dadami ay hiwalayan, sasakit ang ulo natin pare-parehas. Diba? Makakabuo tayo ng mga basura ng lipunan kasi kulang-kulang yung magulang sa loob ng tahanan. Worse. Ito, worse. Okay, sige. Yung mga bata ay ka na-apektuhan. Paano mapapaektuhan yung mga bata? O, tignan mo. Isa sa mga pinakamalaking factor na nakaka-apekto sa mga bata, yung nakipaghiwalay. Ang lalaki at babae, it doesn't matter na. Naghiwalay ngayon yung mag-asawa. Naiwan ngayon yung mga anak sa babae o sa lalaki. O tapos ngayon, pag nag-asawa ng bago yung kung sino man yung nag-aalaga sa mga bata, tignan mo, itsipwera na yung mga bata. Huwag akong lokoy. Nakita ko na yun sa mga pinsan-pinsanin ko eh. Nag-asawa ng bago, tapos yung mga dating anak, itsipwera na dahil may bagong bata na. Tapos yung bagong asawa ayaw dun sa mga bata. Bakit? Hindi naman disiplina, masakit na sa ulo eh. Paano hindi magiging masakit sa ulo? Eh, isa lang ang magulang. 'Di ba? Alam nga naman kayanin niya lahat yung pagtatrabaho, paglalaba, paglilinis, pagluluto. Putang ina, lahat na lang siya, pati pag-aalaga ng bata, pati paghahatid sa bata sa eskwelahan, lahat na lang kaya niya. 'Di ba? Isang pirasong magulang lang 'yan. Kaya niya lahat. Tangina, 'di ba? 'Yun. Hanapin ninyo kung ano problema. Hanapin ninyo kung ano problema, ayusin ninyo yung problema, hindi yung tao yung gagawin ninyong problema. May problema yung tao. Ano problema? Pag naresolve mo yung problema ng tao, di meron ka ngayong kasama sa buhay na nakakatulong, nakakatuwang, hindi sakit ng ulo at asset ng pamilya nyo. Diba? Yun ang sagot ko ron. Naintindihan nyo ba, Pilipinas? Type yes nga kung naintindihan nyo. Para lang alam kong nakikinig kayo. Simascroll ko sa dyan mga to. Oo nga eh. Sige, next question. Sige, bigyan mo sa kanya yung mic. Ito si Batangas. Hindi ko alam pero pangalan mo Batangas na lang. Saan ba si Laguna? Ano ang sikreto para sa kagaya para magiging lalong magiging mabang pag-aamurin yung tinatawag na yung pagiging matabang utak yung pwede ka lang malawak yung
sabihin yung magbabasa lang ba ng mga libro? Ano po sikreto niyo? Ako personal, hiningi ko sa Diyos eh. Parang si Sulaiman. Karunungan, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo ang unawa. Diba? Hinihingi sa Diyos yan. Yung wisdom mismo. Kasi you can always get information from everywhere. Information. You can always get information from everywhere. Kahit saan makakakuha ka ng information. Kaya sa libro yan, o sa experience yan, o sa nakita mo, o sa narinig mo, o sa napanood mo, o sa naranasan mo, kahit na saan makukuha mo information. Information. Pero, yung applicable na information na mapapakinabangan mo at yung bilis ng pag-iisip at yung sinasabi mong taba ng utak galing sa Diyos yun. Hindi yan basta na lang nakukuha ng tao ng ganun kadali, brother. Hindi basta nakukuha ng tao ng ganun lang kadali. Pero may mga disiplina po. May mga disiplina po tayo. Kapag may mga daily routine po tayo. At tatanong mo ako tungkol sa daily routine. Yung daily routine po. Yung pinaka... Hindi ako masyado nagdi-disclose ang daily routine ko. Maingat ako sa ganun, brother. Maingat ako sa daily routine ko. Regular ako, ito suggestion ko, diretso ah. Gusto mo ng diretsong suggestion? Regular kang makikinig sa mga taong matataba ang utak. Regular kang makikipag-usap sa mga taong matataba ang utak. Tapos hihingin mo sa Diyos na dun sa mga pagkakataon na kailangan mo, yung mga information na nakuha mo, sana readily available. Kasi lagi kang pwedeng makinig kahit kanino eh, 'di ba? Pero yung application, pagka nagkataong nandun ka na sa parehas sa sitwasyon, merong possibility baka kasi makalimutan mo na minsan panahon narinig mo na yan eh. Meron yun eh, 'di ba? So ngayon, yung doon ka na ngayon hihingi ng divine intervention, na doon sa mga pagkakataon na nandun ka na sa parehas na sitwasyon na mga narinig mo na dati, na baka nakalimutan mo, sana maalala mo doon sa mga pagkakataon na yun. Tignan mo, katulad halimbawa nung pagsagot ko sa mga tao, 'di ba? Hindi mo napapansin, maingat ako sumagot sa mga tao. Bakit? Kasi nag-aantay pa ako nung download eh. Nag-aantay ako nung download. Nag-aantay ako. Kasi, oo, pwede ako sumagot ng biglaan eh. Pero pwede kang sumablay sa biglaan. Bakit? Tignan mo, nakita mo yung nangyari kay Franklin Muñoz, di ba? Nung mga panahon na ini-interview siya, pwede ka ba ikang mag-invest sa real estate nang wala kang pera? Pwede. Kukuha ko ikaw ng landlord at sasabihin ko, hoy landlord, gusto mo ba lagi na lang may magpapasok na pera sa'yo? Lalagyan ko yan ng billiards and shit. O, tamo, sablay. Diba? MJ Lopez, nadali rin ng ganyan eh. Diba? O, ano ikang advice mo sa mga kabataan? My biggest advice is, yung pang tuition fee ng parents mo, ipang business mo na lang. O, tamo? Diba? Narinig niyo yun, diba? Nadali sila ng ganun eh. Oh, ako kasi maingat kasi ako sa pagsagot. Kaya tignan mo, ang bash sa akin ng mga tao yung ugali ko. Okay lang yun. Bash ako ng mga tao sa ugali ko, hindi yung sagot ko. Ano, sigari na kayo? Wala. Maingat ako sa pagsagot, brother. Maingat ako sa pagsagot. Pero yung tinatanong mong taba ng utak, kailangan kasing regular ka talagang intentionally nagmamasid sa paligid, intentionally nakikinig sa paligid, intentionally naghahanap ka talaga ng karunungan. Kasi ganun si Solomon. Ganun siya nung buhay siya. Naghahanap talaga siya. Hindi yan basta lang bloop binigay sa akin ng Diyos. Tapos lahat kagad downloaded na agad sa kanya. Hindi ganun, naghahanap siya. Pag binasa mo mga sulat ni Sulaiman sa Quran at saka sa Biblia, maiintindihan mong talagang naghahanap talaga siya. Intentionally naghahanap siya. Hindi yan basta lang nag-aantay siya ng mga darating sa kanya. Hindi ganun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang sagot ko rin. Next question. Ayan. Tanong naman po, ang sabi po ito ni Mark, ayun, wala kasing tanong, pero Mark Soler Kabasa, Kuya Chi, halimbawa po sa'yo may gustong mag-invest ng pera, tapos ikaw bahala kung anong gagawin mo basta tumubo siya. Sa tingin mo po ba, Kuya, magkano ang dapat na porsyento ng taong nag-i-invest sa'yo? Lalagay sa safe zone. Titignan ko muna kung gaano ka-profitable yung idea ko. Tapos titignan ko muna yung mismong track record. Kasi, maaari kasing you have an idea. And you think that your idea is a genius. Pero lahat naman tayo kayang mag-come up ng kahit anong genius na idea. Diba? Ito ngayon ang problema. Dun sa actual, baka magka-problema ka. Kasi tignan mo, Zian Gaza, genius yung mga ideas niya eh, diba? Genius yung mga ideas niya. O tapos, pagkadating na ng actual, ayan na, may problema na, may diferensya na. Diba? Ganon din naman si Excel eh. Excel, genius din yung idea eh. O, lalagay yung pera dun. Tapos,
O tapos tutubo yung pera. Tapos bla bla, etc. O tapos ngayon, pagdating na ng actual, ayan na, nagkakaproblema na. So ako, didiretsuhin kita, hindi agad-agad makakasagot ako sa'yo ng ilang porsyento dapat ang ibibigay ko dun sa kung sino man na mag-i-invest sa akin ng pera. Hindi kaagad ako makakasagot ng ganun. Kasi kailangan ko munang tansyahin kung kikita ba ako dyan o baka putang ina pinapakita ko na lang yung investor tapos ako mukhang tanga. Diba? Kailangan mo ring alamin yun eh. Tapos, kailangan mo ring alamin kung hanggang kailan lang profitable yan. Kasi baka mamaya seasonal yan. Tapos maipit ka na hindi na pala uso, tapos nasa iyo pa rin yung pera ng mga tao, tapos nagagastos mo ngayon sa isang paluging negosyo. Tangina, susunod naman, tatago ka na sa ibang bansa. So mag-iingat ako sa ganun, maingat ako sa ganyan, hindi ko masasagot yung tanong mo ng diretso dahil hindi ko naman alam kung saan ko ilalagay ang pera ng tao kung sakali man. Hindi ko pa alam. I haven't created a scheme para dun sa ganun. Wala pa akong scheme para dyan sa ganyan. Sa ngayon, ito munang ginagawa ko, ito lang muna yung binabanatan ko at hindi ako tumatanggap ng investor dito. Sige, next question. Tanong naman po ni Yeshua Ben Yosef. Next question po, tanggap ka ba sa harap ng mahal na Diyos? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi malalaman mo lang naman yung kapag nasa dulo ka na eh. Okay, sige, pwede ko sabihin sa'yo ngayon, halimbawa lang ha, oo ako sa'yo. At tapos bukas makalawa, makakapatay na naman ako ng mga bagong tao. Diba? Sipin mo yung konsepto na yun. Oo, umuo ako sa'yo ngayon. Tapos puro kagaguhan pa rin naman yung mga gagawin ko sa mga susunod na panahon. Tapos magiging mas gago pala ako bago ako mamatay. Diba? Wala pa rin. Madaling sabihin yan. Oo lang, oo, hindi ka lang. Pero mas madali sa akin sabihin, hindi na lang. Hindi. Nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Basta ako tatrabahuin ko hanggang mamatay ako. Ganun lang kasimple yun. Hinihiling ko nga sa Diyos yung instant eh. Alam mo ba merong instant? May instant. Basa ka, hanapin mo. Nasa Quran at saka nasa Biblia. Alam mo yan, merong instant. Merong instant. Pero, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi pwede. Mag-iingat ka nga lang ng gusto. Ayoko magsalita kasi masyadong ano eh. Pag-usapan na lang natin offline. Pag-usapan natin offline. Merong instant. Hahanapin nyo lang. Nasa Quran yan, nasa Biblia. Pero makunlay na, brother. Gil, paa ha. Wala na yata, Gil. Inaapoyan ko lang mga Wait lang po ha. hindi mainit ko. Kaya tagin. Wala na. Tingnan mo yung indicator mo, sir. Hindi mo gumagana yung indicator na yun eh. Papalitan ko pa yung regulator. Wala, hindi na. Hindi na mainit. Okay, ikot na tayo. Okay lang po. Thank you. Sige, next question. Ayan po, wait lang po ha. Nawala yung question. Pero ang tanong po ay galing kay... Ini-screenshot niya na yung tanong mo. Tangan talino talaga yung sekretary ko eh. Baka mawala raw pag ini-scroll eh. So ginagawa, screenshot na lang. Tapos nasa kabilang tab ngayon yung mga screenshot. Nasa kabilang tab yung live. Mautak! Mautak! Oh. Diskarte talaga. Lupit ang diskarte ng sekretary ko eh. Sige, go. Question. Tanong po ni Ryan Ala. Idol, tanong lang po, paano ba dapat ang tamang pagdidisiplina sa mga anak? Ang sabi ni Solomon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iwala yan. Hindi ko masasagot yan ng isang bagsak na isang diretso lang. Bakit? Kasi, testing natin baka sakaling uminit pagka inapoy ang red sa ilalim. Butane naman to eh. So hindi ko masasagot na isang bagsak isang diretso yan kasi masyadong mahabang pag-usapan yan eh. Diba? Masyadong mahabang pag-usapan. Pero ganito na lang. Ganito, pinakamaganda. Kung halimbawa, ikaw magulang, 'di ba? Ano ba gusto mong makita sa mga anak mo? 'Yun ang pinakamadali. Ano gusto mong makita sa mga anak mo? Kasi may mga tao nakakalimot sila eh. Siguro because of too many things going on. Brother, hawakan mo nga 'to. Akong tao. Kaya. Hindi kaya. Bibigyan mo dyan. Sige, go next question. Ayan. Hindi pa pala ako tapos doon sa isang tiraso na yun. Teka nga, nag-off na naman yata to. Dali. Okay na naman po. Off na naman. Dali. Puso mo. Kakakan ko na nga nag-off yung microphone ko. Pusa nag-off eh. Okay, so yun, going back.
Isipin mo kung ano yung mga gusto mong makita sa anak mo. Tapos hanap ka ng paraan kung paano maituturo effectively yun doon sa anak mo. Dalawa. Yan. Okay lang po ba na hindi masyadong mainit sa sabaw? Dine-in po? Apo. Yun, tungkol sa anak, yun. Tapos, hahanap ka ng mga paraan kung paano may papaliwanag sa isang bata. Ganun kasimple yung konsepto. Pagka hindi mo maipaliwanag sa bata, ibig sabihin nun, hindi mo pa naiintindihan yung konsepto well enough. Ang mga bata, dapat matuto kayong gumalang sa mga magulang ninyo. Diba? Dapat matuto kayong gumalang sa mga tao in general. Diba? Huwag kang bastos. Bakit? Nagsisimula ka pa lang sa buhay eh. Diba? Pagka medyo tumanda-tanda ka, kapag halimbawa may nambastos sa'yo, bala ka na kung trip mong, diba? Yun, ganun kasimple yung konsepto. Pag tumanda ka na. Pero habang bata ka pa, hindi pwede. Bawal. Matuto kang maintindihan mo yung konsepto na kalilitaw-litaw mo lang dito sa mundo. Maintindihan mo yung konsepto na lahat ng mas matanda kaysa sa'yo, mas naiintindihan yung konsepto ng mundo kaysa sa'yo. Kasi kalilitaw-litaw mo pa lang dito sa mundo. O baka may mga bagay na naiintindihan ka rito sa buhay na to, na ahead ka kaysa sa mga matatanda, katulad ng mga bagong technology, gadgets, etc. Diba? Understood na yun. Brother, hello. So okay, sige, naintindihan na yun. May konti kang alam. Pero hindi ang ibig sabihin nun, lahat ng mga bagay ng buhay na to, kabisado mo. Bakit? Kasi may mga taong nauna rito sa mundo, mas kabisado nila yung kaysa sa'yo. General matters of life, mas kabisado ng mga matatanda kaysa sa'yo. Irespeto mo ang matatanda. Bakit mo kailangan irespeto ang matatanda? Kasi, tignan mo, ito isa sa mga bagay na baka hindi nyo napapansin mga bata. Tatanda ka rin. At hindi mo gusto yung mabuhay sa isang mundo na masasama ang ugali ng mga bata sa matatanda. Bakit? Biktima ka nun pagdating ng panahon. Isa ka sa mga magiging biktima nun. Sige, understood na yun. Mayabang ka ngayon. Bakit? Matalino ka ngayon, diba? Pero mukha kalimutan, tumatanda ang tao. At kasama ka rin, natatanda. Pagka tumanda ka, hindi mo gugustuhin yung konsepto na merong nabubuhay ka sa isang mundo na masasama ang ugali ng mga bata sa mga matatanda. Pagdating nung panahon na tumanda ka na at masasama ang ugali ng mga bata sa mga matatanda, kasama ka na sa mga magiging biktima nila. So, ikaw na kabataan, matuto kang rumispeto sa mga matatanda para ikaw naman, pagdating mo ng panahon ng katandaan mo, nakapagturo ka na sa mga bata kung paano sila rumispeto sa matanda, and then you get respect. Pag ikaw mismo yung matanda. Aanihin mo rin yun eh. Nagtatanim ka, tapos aanihin mo rin. Diba? Tapos, tatabaan mo utak mo, tatalinuhan mo. Pero, you make sure na hindi lang dito sa mundo matalino ka, dapat matalino ka rin tungkol sa mga bagay ng Panginoon. Diba? Bakit? Kasi karunungan pinakapangulong bagay. Aling karunungan? Yung karunungan na galing sa Diyos. Mapapakinabangan mo yun, hindi lang sa buhay nito, pati sa darating. Yun. May mga tao kasi sobrang talino dito sa buhay na to, nakalimutan na nila Diyos eh. Sobrang talino dito sa buhay na to, nagbebenta sila ng mga course na tangina, palyado. Tapos nanloloko na sila ng kapwa-tao para lang kumita ng pera. Dumating na nga tayo sa isang panahon, nakita ko tong panahon na to, na ngayon ako nakakita ng ganitong klase ng panahon. Na hindi na importante kung tama ka o mali. Hindi na rin importante kung masaya ka pa o hindi. Ang importante, ang dami-dami mong pera. Tapos, yung dami ng pera mo, kailangan mong ipagyabang ngayon sa internet. Hindi ko alam kung bakit nakikita ko tong panahon na to. Nakakadiri itong panahon na to ngayon. Ngayon na ako nakakita ng ganitong panahon. Naaalala ko yung panahon, bata ako, 1990s, na hindi na importante kung wala kang pera. Hindi na rin importante kung masaya ka o hindi. Ang importante, tama ka. Tama ginagawa mo. Nakita ko yun, 90s. Early 2000, nabago demographics ng ng pagsasalita ng mga tao. Biglang hindi na importante ngayon kung tama ka o mali. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante, masaya ka. Masaya. Tapos ngayon, paglitaw ngayon ito ni Andrew Tate at saka nung kung sino-sino pa sa internet, hindi na ngayon importante kung tama ka o mali. Hindi na importante kung hindi na importante kung tama ka o mali. Mukhang tanga na nga eh. Hindi na rin importante kung masaya ka pa o hindi. Ang importante, madami kang pera. Tapos dapat yung pera mo niyayabang mo sa internet. Kasi pag wala kang pinagyabang na pera mo sa internet, mahirap ka. Ewan ko, hindi ko maintindihan tong panahon na to. Nakakadiri tong panahon na to. Nakakadiri talaga tong panahon na to. Panahon ng kayabangan tong panahon na to. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon na sobrang daming taong mayayabang. Ang daming taong mayayabang, grabe. Anyways, next question. Ayan, tanong naman po ito ni sabi ni Lugaw at Pares ni Kuya Kenneth, Idol Chi, paano kaya tatagalan tauhan ko? Anong dapat kong gawin? Hindi, ganito. So, tatratuhin mo na maayos ang tao mo, diba? That's one thing. Pangalawa, papasweldohin mo kung magkano ba talaga yung napagkasunduan ninyo. Kasi hindi naman automatic kagad kapag nagne-negosyo ka, yung pinaka-umpisang-umpisang mga tao mo, minimum na kagad.
Kung madalas hindi kaya yun eh. Babagsakan negosyo mo kapag kakainin ko agad magpasweldo sa umpisa. Lalo na kung wala kang masyadong malaking puhunan. Lalo na katulad yung paresan lang, di ba? So ang pinakamalupit na pwede mong gawin, I will say, tratuhin mo ng maayos ang mga tao mo, that's one thing. Tapos, magka-come and go pa rin yan kahit maayos ang trato mo. A-absent, di ba? Aawul-awul. Oo. Ako, simple ang konsepto. Palitan mo na kagad. Ganun ka-simple. Wala ka naman magagawa eh. The business has to move on. Wala kang choice eh. Pag inawulan ka na ng tao mo, alam mo nang hindi babalik, huwag ka namang ulit sa kanila, huwag mo nang awayin. Diba? Kakalat patuloy na masama ugali mo eh. Inawalan ka na nga eh. Hindi na nga babalik sa'yo. Pipilit mo pa sarili mo. Ba't mo kasi pinipilit yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo? Grabe yan. Grabe ba? Ayos ba? Ganun kasimple konsepto. O so alam mo na ngayon ha, alam nyo na ngayon. O sa mga tao ko, alam nyo na ngayon ha. Tataratuin ko kayo na maayos. Pero pag inawalan nyo ako, may kapalit na kaagad kayo. Ganun kasimple. Diba? Manghinayang ka na lang ngayon. Pagka lumaki tuloy itong negosyo, makikita mo sila kumikita na maayos. Tapos ang boss nila, sikat pa. O tapos ikaw, asang ka na. Diba? You're probably working elsewhere. Oo, probably okay lang din ang buhay mo. Ayos lang din ang buhay mo. Pero alam mo, manghihinayang ka doon sa mga dati mong kasama na nananatili. Yun. Yun ang sagot ko dun. Ayan, tanong naman po ito ni Marius Ravara. Sir, masama po bang maging edgelord? Ano yun? Hindi ko alam. Edge ano? Edgelord. Edge tas lord. Eh, bago na naman term na hindi ko na naman alam. Hindi ko rin alam yun eh. Oo, bang pandinig ko yun eh. Para psychologist lang na parang stoic yung Edgelord. Lord? Ayokong sumagot sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan yung salita na yun. So, ayun. Ayokong magsalita ng kahit na ano tungkol sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Kasi alam mo, ito sabi ni Solomon eh, naiintindihan ko eh. So, ayoko ng konsepto kasi na sumasagot ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Bakit? Kasi ang sabi ni Solomon, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Yan ang sabi ni Solomon eh. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Dapat masarap So pagka sumagot ka, dapat nakapakinig ka na muna. Ganon kasimple ang konsepto. Narinig mo na muna kung ano kailangan mong marinig, saka ka palang sasagot. Bakit? Kasi pag sumasagot ka, bago ka pa makinig, technically wala kang malay doon sa mga bagay na pinagsasabi mo. Hindi mo kakantang ha. Diba? Ayoko nun. Next question ako. Ayan. Wait lang pa. Bigyan mo na muna sa kanila eh. Wait lang. Take out po eh. Okay, sige. Ayan. Tanong naman po ito ni Jeffrey Castillo. Boss, mayroon pa bang sinigang? Meron pa, punta lang kayo rito. May gulay pa ba? May gulay pa pero konti na lang ito. Konti na lang. Konti na. May kanin ko din. Meron akong bagong kanin ng sinaing. Oh. Meron pa, punta lang kayo rito. Meron pa. May konti pa rito. Siguro tatagal pa to ng mga isang oras. Yung taba nga lang. Wala naman taba ron? Sa ref, wala na. Wala na talaga at all. As in, zero na. Parang may isang maliit doon. Wala na yun. Babalik pa ba naman ako sa bahay para sa isang maliit? Ang layo-layo ng bahay. Sige, next question. Ayan, tanong naman Punta na lang kayo rito. Hindi, may karne pa naman eh. So kung halimbawa, maubusan man kayo ng taba, edi may dito, may karne dito na merong mga patsi-patsing taba. Doon na lang natin ihiwain, doon na lang manggaling yung taba. Sige, go, next question. Tanong ni Kian Maui Bariger. Mhm. Idol, maaari mo bang ibahagi Namamatay talaga yung mic ko. Oh? Namamatay. O yan, sige, namamatay yung mic. Sige, go. Idol, maaari mo bang ibahagi ang isang karanasan sa iyong buhay na nakaharap ka sa malaking pagsubok na halos bumigay ka na? Paano mo ito nalampasan at ano ang natutunan mo mula sa karanasan? Hindi ako masyadong mahilig kasi magkwento tungkol sa sarili kong karanasan. 120. Ano ba ito? Bakit ganito? Ba't nagbi-blink-blink? Hello, naririnig nyo ba ako na maayos? Sound check. Type yes nga muna sandali kung naririnig nyo ako na maayos. Nagbi-blink? Ano? Hindi. Hindi rin lobat eh, kasi tinitignan ko. Tignan mo nga ako nag-type yes sila. Dali, bago ko sagutin yung isang piraso na yun, tignan mo muna ako nag-type yes sila. Yes daw, naririnig daw po. Okay. O, edi okay naman pala kahit nagbi-blink-blink. Bakit ka nagbi-blink-blink ito? Nakikurious tuloy ako. Pagka ganun kasi nagbi-blink-blink, ay ibig sabihin nun, hindi connected dito sa receiver. Pero kung naririnig din naman ako na maayos, okay, sige. So, ha? Wala rice. O, masukli pa. Dali. Teka lang, magsusukli lang ako ha. Ano nga ulit yung tanong? Paulit.
Ayan, yung ano daw po yung, ulitin ko yung tanong. Oh, hindi Yan, bahagi Maui. ng buhay ko na ano, na muntikan na sumuko. Ako na daw, rice. Ha? O sige, may kanin na daw. O sige, para hindi ka na magsasaing. Bakit gano'n namamatay na naman? Ang suggestion daw niya, bumili ka na daw ng bago. Hindi, DJI ito eh. Magandang klase ito eh. Baka siguro nababasa yata. Babasa, baka siguro. I think she's out. Hindi, kasi nagbi-blink-blink nga oh. Hindi ko rin alam eh. Alam ko pag nagbi-blink-blink to, ibig sabihin hindi nakakonect dito. Pero weird eh. Nakakonect naman siya. Okay, anyways. Yun, babahagi ako ng parte ng buhay na ano, na munti ka sumuko. Siguro I will say nung mga bandang 18 ako. Kasi nakatira ako nun sa kalsada eh. Tapos trabaho ko nung construction worker, barter ng jeep eh. Tsaka ano, namamasura. Yun nahanap buhay ko nun eh. Ayun talaga, hindi sa bagay, hindi naman ako munti ka sumuko nun eh. Taka na, palaban ako nun eh. Hindi ako munti sumuko nun eh. Napakalkal tuloy ako sa mga memories ko. Gusto ko na sumuko. Parang wala yata akong ganun eh. Hindi, merong mga pagkakataon, pero yung trabaho yung isusuko ko, pero hindi yung buhay ko susuko. Merong mga trabaho ako dati na gusto ko na talagang layasan eh. Ang dami eh. Pero yung buhay ko isusuko ko. Sabagay, wala naman siya sinabing suko sa buhay eh, di ba? Merong isang pagkakataon. General na lang, general. Kasi baka naalala pa kasi ito ng mga taong involved eh. General na lang to, general. As in pangkalahatan. Meron ako mga trabaho dati na sobrang kupal ng mga kasama ko sa trabaho. Tapos, 150. well actually, isa lang talaga yun eh. Isa lang yun eh. Tangin na sobrang twisted yun. Eto, sobrang twisted. Gusto ko na iiwan yung trabaho dahil sa sobrang kakupalan nung kasama ko sa trabaho na yun. Tapos, kinausap ko yung boss ko noon. Sabi ko, boss, tangin na, gusto ko na mag-resign. Kupal na kupal talaga ako rin sa 50 pesos na. Sukle. Sabi ko, boss, gusto ko na mag-resign kasi tangin na kupal talaga ako rin sa putang ina to. Pag hindi mo ako pinayagan mag-resign, sasapakin ko talaga tong putang ina to. Meron ganun. Meron ganung parte ng buhay ko. Na kupal talaga ako sa kasama ko sa trabaho. Gusto ko talaga sapakin talaga yung kasama ko sa trabaho. Meron isang pagkakataon na gano'n. Pares kami batang kalye pala. Oo. Lumaki rin ako sa kalye. Hindi, ngayon, sabi niya, bakit ka nga pala ulit nagtrabaho? Sabi ko, para kumita ng pera. O di, nagtatrabaho ka pala hindi dahil sa gusto mo yung mga kasama sa trabaho, tama? Sabi ko, oo. O di magtrabaho ka, kumita ka ng pera. Tapos, alam mo, mahaba yung conversation na yun. Inabot na isang oras yun. Sinasummarize ko lang sa inyo kasi limited lang naman yung oras natin dito eh. Inabot na isang oras yung usapan namin ng boss ko na yun. Tapos nag-end up yung conversation namin. Okay, ayos, na-retain ako ng boss ko. Ang ginawa ko, nagpalakas ako ng gusto ko sa boss ko. Tapos kinukulit ko siya tungkol sa putang ina. Tapos hanggang dumating sa puntong ang dami na namin nagrereklamo tungkol sa kanya. Ang naging ending, tinanggal din siya. Tapos nakapanatili ako sa trabaho. Tapos tsaka ako na-realize, tangina, yung mga sip-sip pala, nananalo, no? Oo. Masip-sip ako kaysa sa kupal eh. Masip-sip ako kaysa sa kupal. Then nangyari, naging ending mo, natanggal din siya. Bakit siya ganito? Sabi yung sagot mo eh. Hindi. Sige. Okay. Sige, go, next question. Tanong naman po ito. Ako, suggestion ko, hawakan mo na lang. Kasi makikita mo mamaya, mamamatay na naman yung mic na yan. Ayan. Kailangan yata natin ibalik to sa holder. Go. Tanong naman po ito ni Gabriel P. kasi kanina pa niya pinupload. Good morning, Chi. It's me again. Pahingi advice I'm about to conduct a seminar sa Bico regarding sa business ko. Kailangan ikaw yung may pinakakabisado sa negosyo mo. Since ikaw rin lang naman yung magsa-seminar, kailangan ikaw yung may pinakakabisado ng negosyo mo. Ngayon, the attentiveness of the audience is dependent in the power of the speaker. Nakadependiente yung atensyon ng audience mo dun sa galing mo sa pagsasalita. So ako, suggestion ko, practicein yung pagsasalita. Tapos you make sure
na merong kahit papaano meron kang konting audience, kahit mga 2-3 tao lang, tapos sila ngayon yung magiging auditors mo para magsabi kung saan ka mali, saan ka tama, saan maganda yung kuha ng impact, saan hindi masyadong maganda, etc. 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 Sa negosyo kasi in general, importante dyan na maipakita mo yung value ng negosyo mo. Importante yung value ng negosyo mo eh. So it doesn't matter na kung ano dahilan kung bakit ka magsiseminar. Basta tungkol sa negosyo mo, kailangan maipakita mo, mai-highlight mo kung gaano kaganda yung negosyo mo. So ngayon, ako ang maisasuggest ko sa'yo, practicein mo ng husto and you make sure na ikaw may pinakamagaling na presentation skill sa lahat ng magpe-present dun sa event na yun. Yun ang suggestion ko. Next question. Tanong naman po ito ni Anton Barba. Idol, ano naman thoughts mo about sa theory na ang tao daw ay nagmula sa unggoy? Any idea, Idol? Hindi ako naniniwala ron. Taka, may mga katulad ni Vice ganda mo akong kabayo. Sa kanya naman galing yun eh, diba? Eh, okay lang yun, tanggap niya naman na yun eh. May mga gano'n, may mga tao nga mukhang pagong eh. Pero alam mo, may mga paminsan-minsan, may mga pagkakataon. Gusto ko naman niwala na talaga ang tao galing sa unggoy pag nakikita ko yung mga kabobokan ng mga basher ko eh. Takina, ito nakakatawa eh, no? Hindi ako naniniwala ang tao galing sa unggoy. Pero may mga tao na nakikita ko, nakikilala ko sa buhay ko, na tangina, pakiramdam ko talaga pinaglihi sa unggoy. Lalo na yung ilang mga basher ko, tangina, alam mo yung sobrang bobo nila, nasupalpal na, pumapalag pa. Tangina talaga. Yung mga ganong klase ng basher eh. Yung alam mo, nasupalpal mo na, tas lahat ng tanong nila, supalpal talaga sila. Lahat ng masabi nila, supalpal pa rin sila. Pero ang tigas pa rin talaga ng mukha, puta, pinipilit pa rin bumira. Mas maigi-igi pa nga si Bugoy kaysa ron sa ibang mga basher ko eh. At least si Bugoy, pag binabanata mo, hindi sumasagot kasi alam niyang hindi niya kaya. Diba? Pero itong mga ibang basher ko, tanginang yan. Lalo na yung mga kapananampalataya ni Bugoy na mga basher ko. May mga bobo, tangina, sobrang legit talaga yung kabobohan ng putang ina, sobrang bobo talaga. Nasupalpal mo na, tangina, pumapalag pa. Legit talaga kabobohan. Tapos tumatawa pa sila sa comment section. Pero pupusta ako sa'yo, habang tinatype nila yun, nakasimangot na sila. Yung wahahaha sa comment section. Pero ang pusta ko ron, puta, habang tinatype nila yun, gano'n na yung mga mukha, pagmumukhaan niya mo ngayon. Duda akong nakikihaha sila habang tinatype nila yung haha nila. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Abu Kinal. Boss Chi, anong masasabi mo sa mga OFW na may asawa na paalis pa lang? Pagdating sa ibang bansa, nag-aasawa naman ng ibang lahi. Sakit. Kaya alam mo, hindi ko talaga sinasuggest yung pag-OFW ngayon. Sinasuggest yung pag-OFW, lalo na kung unstable ang pamilya nyo. Yung unahin nyo munang stabilize muna yung pamilya ninyo. Maayos kayo intellectually, maayos kayo physically, maayos kayo emotionally, maayos kayo spiritually, tapos hindi kayo maayos financially. Yun ang dahilan kung bakit ka mag-abroad. And you should have that mindset na babalik ka sa Pilipinas at hindi ka magsisimula ng bagong buhay mo dyan sa abroad. Tangina, may mga iba ganun talaga eh. Although bihira naman yung mga ganun, kasi ang normal naman kasi kung sino yung naiwan dito sa Pilipinas, yun ang nagloloko. Yan ang nagloloko. Oh, sobrang common yan, lalo na sa mga DH papadala mo sa abroad. Tangina, pag uwi nun sa Pilipinas, may iba nang kasama yung asawa nila. Tangina, yun ang nakakalungkot eh. Yun ang nakakalungkot. Puta, nag-abroad ka para sana maging maayos yung buhay ng pamilya mo. Nag-abroad ka, kung kailan nasa abroad ka, nasira yung pamilya mo. Tangina ba? Nakakaburat yung ganun. Nakakainis eh. Nakakainis. Alam mo yun, matatawa ka na lang sa sobrang inis. Yung ganun, matatawa ka na lang sa sobrang inis. Kaya nga nag-abroad para gumanda yung buhay nyo eh. Tangina nung nag-abroad, nasira yung buhay nyo. Yan ang ina. Diba? Bago kayo magsipag-abroad, siguraduhin nyo naman munang maayos kayo spiritually at saka emotionally. Tangina, diba? Bad trip yun, nakakaburat yung ganun. Okay, next question. Ay, patay. Mapapicture din yun sa screen. Pang-idol ka ng bata. Okay. Sige. Natawa ko dito sa isang commenter. Sabi ni Adrian Gabriel, nagtanong kasi siya kung may Ilang sili. order ito ba? Dalawa po. Nagtanong po kasi siya, Sige. sir. Extra rice? Wala po. Okay. Pa-picture muna. 1, 2, 3. Stay ka muna, sir. Kapag Saka Asia. dapat wala.
Nakasara lang rin ang parisan namin, sir. Project 1 yun. Yan, ayos. Malapit tayo magkaroon ng logo. Oo. Namimili na mga tao. Ito nga kanina. Ayun. Teka, ano pala to? Suklian. 240, so bale, kano yun? 760. Yeah. 760. Sige, go, question. Ayan, natawa ako sa comment ni Adrian Gabriel kasi kanina nagtanong siya kung may sinigang pa daw. Sabi niya, Gail, bakit mo nilampasan yung tanong ko? Wahaha, on the way na ako sa PGH. Putang ina. Ano PGH? Ano PGH? Nakwento ko ba yung PGH? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi mo na maalala. Pumunta ka rito, dito ka pumunta, huwag sa PGH. Brother, basa lang yung pera ko, pero malinis to. Galing ng tubig, ulan lang yan. 1, 2, 3, 4. Sabi ni Marky Marcos Lista, Five. Boss, okay lang ba ikikis kita pag nakita? Nung una nawiwirdoan ako doon sa mga lalaking nag-I love you sa akin. Ngayon sanay na ako kahit halikan pa ako ng mga lalaki sa pisngi. Wag lang sa liks, pukin ng inawa. Sampakin ko talaga mukha mo. Ayusin mo sa sarili mo. Yeah, next question. 1, 2. Bakit alam ni Adrian Gabriel, bro, Philippine Cat Hospital daw? Baka siya yung nakaraan. Ah, hindi. Si Adrian Gabriel yan. Oo, siya yun. Yung nagbigay sa atin ng contact sa ano. Ah! Oo, siya yun. Okay, Siya yun. okay. Siya yun. O, gets mo na. Alam mo na kung bakit niya alam. Pambira ka. Hindi mo kilala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 50 pesos. 50 pesos. Kailangan Simula. talaga nito arenole. Pangit. Tapos may bakas pa ng... Nagbebenta ka ng pagkain, no? Tapos sinilagyan naman ng pera arenola. Tapos may Pampalengke bakas pa yun eh. ng ano. Hindi, walang ganun yun. Walang ganun yun. Taka ng kadiri ka naman. Walang ganun yun. Yung ano, yung arenola na yun, malinis yun sa palengke. Brother, 760. Thank you ah. Salamat. Ingat kayo. Bye-bye. Okay. Tanong naman po ito ni... wait lang sir, basahin ko lang tong opinion ni AJ Fermanero kanina siya. Sabi niya, opinion ko, nasa Bible din sinabi na advisable ang pag-abroad lalo na pag married na. By the way, girl po ako. Haha, salamat sa pagsagot ko ng tanong niya kanina. Tanong naman po ito ni Gemaline. Ay, mali palang tanong. Ito, Gemaline de la Cruz Corpus. Idol, anong masasabi mo sa amo ko na sobrang damot sa akin sa pagkain kaya ako nauobligado bumili ng pagkain para sa sarili ko na dapat free naman? Bakit idol, kararating lang ng kasama ko katulong ino-offer na ng amo ko lahat ng pagkain sa ref niya? Hindi man lang niya ginawa sa akin, ginawa ko naman ang trabaho ko ng maayos, OFW po ako. Ay, sorry. Baka kasi ginawa mo lang yung trabaho mo ng maayos. 'Di ba? Baka hindi ka masyadong nakikisama. Baka naiinis na sa'yo yung amo mo, hindi mo pa napapansin. Matuto kayo makiramdam kasi. Matuto kayo makiramdam. Ngayon, i-check ninyo kung gusto ka ba ng amo mo o hindi. Kasi baka mamaya mas gusto yung bago kaysa sa'yo kasi nabubuisit na sa'yo. Pero ang totoo, ginagawa niya lang talaga yun para magselos ka. Bakit ginagawa yun? Para magselos ka? Para ayusin mo yung pakisama mo sa kanila. Kasi baka ginagawa mo lang na maayos yung trabaho mo. Yung trabaho mo, ginagawa mo lang na maayos. Pero kung gusto ka ba ng amo mo, eh hindi kasama sa usapan. Diba? Hindi kasama yun sa ginagawa mo ng maayos. Kasi, alam mo, trabaho ninyo, lalo sa inyo mga OFW, ito pinakamalupit na advice ko sa inyo, pakikinabangan nyo talaga ng gusto. Matuto kayong tropahin yung boss nyo. Pag tinropa mo boss mo, tangina hindi magiging miserable buhay mo sa abroad. Pero ang pinaka worst na pwedeng mangyari sa iyo sa abroad, na hindi yung alam mo mamatay ka ganun, blah blah etc. Hindi physical Ang pinaka worst na pwedeng mangyari sa iyo sa abroad, yung boss mo hindi ka gusto tas impyerno yung buhay mo. Namatay yung ano mo mic mo. Yan, ako suggestion ko talaga sa inyo, trapahin nyo, boss nyo. Kasi imagine mo kung gaano kakatagal dyan sa abroad. Halimbawa, 6 months o 2 years ka dyan sa abroad. Worst case scenario, 2 years ka dyan sa abroad. Yun ang kontrata mo, diba? So, hindi ka makakauwi sa loob ng 2 taon. Ang ibig sabihin nun, 2 taon mo pakikisamahan yan. Pag hindi umpisa pa lang, eh, pinakisamahan mo na ng maayos at talaga magtropa talaga kayo, eh, puta, 2 taon, miserable buhay mo dyan. 2 taon na miserable buhay mo dyan. Ako, suggestion ko talaga sa inyo, tropahin nyo, boss nyo. Ulitin ko, tropahin nyo, boss nyo. Uulitin ko ulit, tropahin nyo, boss nyo.
Dapat sip-sip kayo sa boss nyo, dapat ikaw pinakamalakas sa boss mo. Kasi ang hindi mo gugustuhin dyan, may kapapasok-pasok lang na bago, lahat ng pabor nakuha niya. Tapos nagsumbong tungkol sa'yo, tangina, tanggal ka. Or worse, lalong umasim yung pakisama sa'yo. Sige, yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Marius Ravara. Alam mo, ito problema, isa pa. Ito pa, isa pa problema. So, okay, nalaman mo na ngayon. Ito problema. Halimbawa, domestic helper, diba? Babae, yung nakikinig. Ang mga babae, ang hilig dun sa konseptong magpapa-advise, tas hindi naman nila gagawin. Napakahilig nyo sa ganyan. Tanginang yan. Ako hindi ko maintindihan, nang hingi kayo ng advice, tas hindi nyo rin pala execute, para saan yun? Entertainment. Diba? Ang hilig-hilig ng mga babae dun sa magtatanong, kunyari, pag binigay mo eksakto yung solusyon dun sa problema niya, hindi rin naman niya gagawin. Pero ang gusto pala, makikinig ka lang. Ba't ka pa nagtanong kung makikinig ka, kung ang gusto mo pala, pakinggan ka lang? Diba? Oo. Sa akin, sabihin mo na lang. Yung ano kasi, may ganito yung kasama ko sa trabaho, ganun, bla bla. Gusto ko makikinig ka lang Ganun. Gusto ko. Papaalam mo sa inyo. Papaalam ka muna. Sir, gusto ko makinig ka lang Ayoko sasagot ka. Kasi pagka sumagot ka at tama yung sagot mo, hindi ko rin naman gagawin yan. Sana ganun, di ba? Sana ganun. Yung tanong kasi parang opinion lang ang hiningi. Oo. Hindi naman sinunod yung advice. Although hindi ko naman sinasabing siya yun. Pero ito kasi madalas na problema sa mga babae. Pag binigay sa inyo resolution sa problema nyo, tangina, hindi nyo naman gagawin Di ba? Sige, next question. Ito, tanong ni Marius Ravara, tips pa para sa mga first time umibig. Oo muna bigay lahat. Sa mas madalas sa pagkakataon, yung una, hindi yun yung huli. Yun ang pinaka-common. Yung una, hindi yun yung huli. Sobrang common ng ganun. Although there are exceptions to the rule. Kasi may mga kakilala akong mga taong parang 20, 30, 50 years na sila magkasama. Sila pa rin dalawa. Hanggang namatay silang dalawa. Tapos, ano yun? Parang childhood sweetheart. High school girlfriend, ganun. Saan mo siya walang broken ka? Walang kabroken-broken? Oo. Hindi ko alam hindi ko. Siguro nakain ng pagkaano na. Hindi, alam mo, ito sigurado ko. Pag hindi ka pa nakakarami ng jowa, inosente ka. Yun ang sigurado ko. Yun ang sigurado ko. Pag hindi ka pa nakakarami ng jowa, inosente ka. Ang ibig sabihin nun, prone ka ngayon na masaktan ng mas masakit kaysa, diba? Kaysa yung nakarami na ng jowa. Kasi yung nakarami na ng jowa, na-experience niya maraming sakit ng ulo, maraming sakit ng kalooban. Yun. Pero yung mga first time, tangina, masakit sa ulo yan. Too much emotions yan Too much love will kill you. Too much love will kill you. Sure is not at all. Ay, hindi. Iba pala yun. Ano? It will drain the power that is in you. Make you bleed and scream and crow. And the pain will make you crazy. You're a victim of your crime. Too much love will kill you every time. Too much love will kill you. Sabi di ka naniwala sa true love never ends. Ang true love never ends lang para sa akin yung true love ng Diyos. Kasi tignan mo, true love never ends. At halos lahat naman ng unang pag-ibig, brother, true love yan. Wala naman diyang kapekean sa umpisa Yung pinakaunang jowa mo, alam mo, totoo ka ron sa kanya at totoo rin siya sa'yo. Tapos tignan mo, nung nagkaroon ng mga problema, and then forever ends one day. Diba? Yun lang sasabihin ko ron, true love never ends, sa Diyos lang yun. Sa Diyos lang yun. Pero sa mga tao, tangina. Mga tao, sinungaling. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni... Tanong po ito ni... Tumigil na pala ulan, no? Tangina, baliktad na epekto. Ayan, sabi ni Nabs GL, brother, ginawa kong profile yung isa sa mga logo mo. Ang ganda. Oo nga nabalitaan ko nga ginawa ng profile ng mga iba. Abala kayo, okay lang naman yan Para sa lahat naman yan, hindi naman para sa akin yan. Sabi ni Arnel Abella Jr., shoutout naman po, kuya, kahit isang beses lang, haha. Shoutout, hello. Ayun. Ayan, tanong naman po ito ni Ralph Luigi Batallones. Idol Chi, ano pong opinion mo sa ekonomiya ng ating bansa? May pag-asa pa po ba? Hindi ko gets kung ano ibig mo sabihin may pag-asa. Bakit kasi umaasa ka sa ekonomiya? Ba't hindi trabaho mo na lang yung sarili mo? Hindi ka naman politiko. Pag-usapan natin yan kapag ka-politiko ka na.
Pag-usapan din natin yan, pag politiko na ako, kung gugustuhin ko. Eh ngayon, ayoko talaga ng politika eh. Yun, pag-usapan natin yan kapag politiko ka na. Pero ang pinaka-importanting ayusin mo ngayon yung sarili mo. Hindi yung ekonomiya, hindi mo na problema yung ekonomiya, problema ng mga politiko yan. Ikaw mismo, ayusin mo yung sarili mo, huwag ka nang umasa sa ekonomiya, huwag ka nang umasa sa mga politiko. Ikaw mismo sa sarili mo, ayusin mo yung sarili mo. Magtrabaho ka na maayos, talinuhan mo, tabaan mo utak mo, mag-ipon ka ng gusto hanggang umabot ng 1 milyong piso. Pilipinas, sumabay ka na. Project 1 yun. Wala, nahuli na siya. Congratulations, clap. Okay. Sige, next question. Sorry po. Tanong naman po ito ni Anton Barba. Boss, ano naman thoughts mo about extraterrestrial beings? Marami kasing consideration ng extraterrestrial eh. Pwedeng, alam mo yun, pwedeng galing ng ibang dimension, pwedeng galing ng ibang planeta, pwedeng spiritual beings. Yun, maraming pwedeng panggaling ng extraterrestrial eh. Pero overall, ang hirap kasing sabihin wala, kasi ang lawak masyado ng universe. Ang hirap naman sabihin meron, kasi hanggang ngayon wala pa rin tayong makita. With all the technology that we have, wala pa din. Ayun, pwede mo sabihin ngayon na, hindi, bla bla, andito sila sa atin, sabi ng mga presidente. Asan? Saan banda? Hindi daw nagpapakita ka sa mga gobyerno na nagpapakita. Puta, ikaw magpapakita ka sa gobyerno lang. Pangin na naman, di ba? Puro sighting sa Amerika lang. Hindi, may balita ako, may mga sightings dito sa ibang lugar. Marami kasi tayong mga bagay na hindi maipaliwanag din eh. Marami ako mga videos na nakita in the past ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Pero hanggang ngayon, wala pa rin official statement yung mga government ng iba't ibang mga bansa tungkol dyan eh. So ako, overall, I will just reserve my opinion until such time na meron talagang official statement ng gobyerno. It doesn't matter na kung aling bansa pa yung may official statement ng gobyerno. So yun, ayokong itrobo lang isip ko dyan. Alam mo, diretso, mas importanteng bagay kaysa isipin mo pa kung totoo ba alien. Unahin mo muna yung mga mas importanteng bagay. Diba? Yung isip mo, yung puso mo, yung katawan mo, yung finances mo, yung pakisama mo sa pamilya mo, pakisama mo sa Diyos mo. Diba? Ang daming mga bagay na mas importanteng isipin kaysa isipin mo kung meron bang ET o wala. ET found home. Sige, next question. Tanong naman po ni Gideon Ray Zabalero Salvio. Brother, anong masasabi mo sa kaalaman ni Brother Eli sa Biblia? Okay naman siya. Yung ang pinaka-stig sa kanya, yung hindi siya natatalo sa debate. Pero isa ring napansin ko sa kanya, hindi siya lumalaban sa Islam. Hindi ko alam kung bakit. Hindi katulad ni Zakir Naik, payag siyang lumaban mag-cross ng Kristyanismo. Si Dr. Zakir Naik na nagpapatanong din tungkol sa Quran. Parehas halos sila ng program eh. Si Eli Soriano at saka si Dr. Zakir Naik. Halos parehas sila ng programa. Yung isa, etong si Eli Soriano sa Kristyanismo, si Zakir Naik naman sa Islam. Ngayon, parehas sila nagpapatanong. Pero si Eli Soriano, hindi ko pa nakitang lumaban sa Nakita ko siya lumaban sa Hudyo. Meron nung isang debate noon sometime in the past. Nakita ko rin siya lumaban sa mga Kristyano rin. Tapos nakita ko siya lumaban sa ibang bansa, nakita ko siya lumaban sa ibang lahi. Pero generally, nag-i-stick lang siya dun sa mga nakakalaban niya na ang pinagbabasihan lang Biblia. Na ang narinig kong dahilan niya kung bakit hindi siya lumalaban ng debate sa Islam kasi magkaiba daw yung basihan. Which I understand. Kasi parang halimbawa, lumaban ka ng debate nung tungkol sa batas dito sa Pilipinas versus batas sa ibang bansa. Diba? You need to be a geopolitician para sa ganun. Pero si Soriano, baka local politician lang siya. Hindi siya geopolitician. Baka ganun. I'm thinking of that way na nag-i-stick lang siya talaga doon sa mga nakakalaban niya na puro mga naniniwala lang sa Biblia o sa parte lang ng Biblia. Kasi yung Judaismo kasi parte lang ng Biblia pinaniniwalaan nila eh. Yung Tipan lang pinaniniwalaan nila eh, Judaismo. Hindi sila naniniwala sa Bagong Tipan, hindi sila naniniwala sa Kristo Mesaya. So kung hindi sila naniniwala sa Kristo Mesaya, ang siste ngayon, yung konsepto na pwedeng labanan ni Soriano yun kasi lumang tipan lang yung gamit nila. Pero ang Islam, hindi ko pa nakita lumaban si Soriano sa Muslim. Hindi na po natuloy yun. Yung
Hindi naman kasi talaga siya, sinasabi niya diretso, hindi talaga siya lumalaban sa Muslim ng debate. Ang dahilan niya kasi, magkaiba daw kasi ng basihan, yung Biblia sa mga Kristyanismo at saka sa Judaismo. Pero may mga Tapos verses yung sa- Quran naman sa ano. Pero sila alis dito, may mga verses sa Bible na tumamalit sa Quran. Oo, may mga verses nga. Kasi isang linya lang naman yan eh. Sa lahi ni Abraham galing yung parehas na yan eh, di ba? Kaya kaya mo nga, makatarungan ko sinabi na yung pag-aasawa ng Bigyan mo nga ng mic si brother. Sir, diba? May mic ba dahil dyan na extra? Ayan. Bigyan mo kay brother. Ayan. Sir, kagaya mo sa Quran, sinabi Di, ko, itong si Batangas, ano, Muslim. O, sige. kagaya po sa Quran, sinabi po ng Quran, mag-asawa kayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, at kung hindi kayo magiging makatarungan, mag-asawa lamang kayo. Isa. Oo, Kung isa pinagkitan talaga ng Allah, di ba yung pag hindi mo kayang gampanan yung dalawa, tatlo, apat na asawa, mag-asawa lamang. Isa lang. Yun nga po yung malinaw. Oh, kaya nga tignan mo, kahit sa Quran hindi pinopromote yung pag-aasawa ng marami. Kasi bugoy lang naman na matigas ang ulo dyan tungkol sa pag-aasawa ng marami. Tatlo. Napro Wala banat-banatan daw eh. Wala daw ikang sinabi si God na wag kang magparami ng asawa. Talaga ba wala sinabi? Eh, kahit nga sa Quran binabanggit 'yun. Kahit sa Biblia binabanggit din 'yung 17 ng Deuteronomio, maliwanag nga sabi ng 17 ng Deuteronomio. Wag kang mag-aasawa ng marami. Nakasulat 'yun mismo, wag kang mag-aasawa ng marami. Nakasulat 'yun. Kahit sa Bagong Tipan, nakasulat din 'yun. Reiterated throughout the Bible and throughout Quran na hindi ka basta na lang makakapag-asawa ng marami katulad ng ginagawa ni Pugoy, nakukuha ng jowa tapos asawa daw yun. Pero pag naghiwalay, okay lang. Sabi ko, Oo, may requirements. Hindi totoo yung sinasabi ni Pugoy na wala daw sinasabi si God na huwag ka mag-asawa ng marami. Hindi totoo yun, kaya hindi talaga lalaban ng debate yan. Diba? Kaya yung hamon ko, Pugoy, it still stands. Yung hamon ko, it still stands. Sige, next question. Ayan po. Tanong naman po ito ni nawala ito. Tanong ni Jamel Roy Pacun. Paano po mahanap? Nasa iyo ba yung mic? Hindi lobat eh. Kaya pala siya. Hindi lobat yung mic. Hindi lobat yung mic. Show mo. Hindi, i-on mo. Nag-on yan. Kasi magbiblink ulit. Jamel Roy Pacun, paano mo mahanap ang tamang balanse sa pagitan ng pagkuha ng mataas na risk at ang paninigurado ng sustainable na pag-unlad ng negosyo? Unahin mo muna yung sustainability. Unahin mo muna yun kasi walang sense na kumuha ka ng mataas na risk tapos hindi naman nagiging sustainable, di ba? Yun, para hindi ka na mahirapan doon sa balanceng hinahanap mo, unahin mo muna sustainability. Pag nakuha mo yung sustainability, alam mo na ngayon kung yung risk na lalapat para sa'yo, yung risk level na lalapat sa'yo. Paano mo malalaman yung risk level na lalapat sa'yo? Nakadepende sa sustainability. Pag yung basis mo magiging unsustainable dahil dun sa risk na tinake mo, alam mo nang hindi mo dapat i-take yan. Yung sustainability mismo ang magiging basehan mo kung kukunin mo ba yung risk na yun o hindi. Bakit? Kalba, okay, sige. Ang negosyo mo ngayon, sustainable. Tuloy-tuloy ang pasok sa'yo ng pera. Meron ka approximately 5 million. Diba? Meron kang 5 million ngayon. Yung 5 million na yon, alam mong kailangan mo, siguro mga nasa somewhere close to 500,000 a month para mapaikot mo na maganda yung negosyo. So, lumalabas ngayon, yung operating expense mo, times 10 na ngayon, yung mismong actual na valuation ng negosyo mo, na meron kang 5 million pesos. Pero hindi pa yun yung valuation ng negosyo mo. Yun yung cash on hand mo lang, diba? Yun lang yung cash on hand mo. Yung valuation mo, somewhere close to, palagay mo na, 10 million, 20 million, blah blah. Tapos kumuha ka ng kontrata sa gobyerno, napasubo ka, worth 20 million pesos, kailangan mo ngayon tuloy mangutang ng I will say good 18 million, halimbawa. 'Di ba? 18 million na uutangin mo sa gobyerno. Bakit? Kasi hindi naman pwedeng yung buong 5 million ilagay mo dun eh. 'Di ba? Hindi pwedeng yung buong 5 million ilalagay mo dun. So ang puhunan na kailangan mo tuloy ngayon 20 million. O ngayon, tatanungin mo ngayon sa sarili mo, sulit ba 'yun? Paano mo ngayon malalaman na sulit? Kapag ka alam mo na magiging unsustainable yung negosyo mo, kapag ka kinuha mo yung transaction na 'yan. Eh alam mo na may possibility malugi ka dahil sa sobrang tagal magbayad ng gobyerno eh. Ang tagal magbayad ng gobyerno kahit pa sabihin mo malaki kikitain mo, ang tagal magbayad. Baka before the time na magbayad sila, patsi-patsi, milalas ka, patsi-patsi, eh puta wala nang pera negosyo mo, dried up ka na. Diba? Kailangan mong syempre i-check yung sustainability ng negosyo mo every now and then. Tapos yung sustainability na rin ng negosyo mo,
Yun na rin ngayon ang magsasabi sa'yo kung anong level ng risk lang ang kailangan mong kunin. Yun ang sagot ko ron. Yun, sensible, ano? Sensible. Okay, next question. Tanong naman po ito, na hindi ko maintindihan na pangalan. Sir Chester, ano pong ma-advise mo sa asawa mo na nagloloko sa'yo pero may anak kayo? Pwede mo po bang balikan siya? Sana mapansin, ikaw po ang inspirasyon ko sa buhay. OFW po ako, salamat. Babae ba yung lalaki? Lalaki po. Yang nagtatanong. Yes po. Tapos asawa niya nagloloko. Mm. Tangina bro, check mo ang sarili mo, baka ikaw may diferensya. Check mo lang muna yung sarili mo, baka ikaw may diferensya. Kasi tignan mo, tatanong mo rin sa sarili mo, bakit ba kasi ng babae, ng lalaki yung asawa mo? Diba? Kasi kung pogi-pogi lang yan, tangina hindi basta pinagpapalit ng mga babae yung mga asawa nila para lang sa pogi, lalo na kung buo yung pamilya nila. Hindi yan pogi-pogi lang, check mo sa sarili mo. Baka hindi masyadong maayos ang finances mo. Baka hindi masyadong maayos ang ugali mo. Baka masyado ka maraming trauma na nai-input sa kanya. Diba? Check mo sarili mo. Kasi, tingnan mo, ito normal eh. Ang lalaki napupuno pantog. Pero pag ang babae nag-cheat, tangina, trouble ka na dyan, brad. Trouble ka na dyan. May malaking dahilan niya kung bakit nag-cheat yan. Maliban na lang siguro, maalas mo, ang nakuha mong babae, makating babae pala. Bihira naman eh. Ang pinaka-common sa mga babae, yung mga babae, kahit nahihirapan na, pinagtsatsagaan ka pa rin yan. Until such time na mag-break na sila, as in mag-break na yung isip nila na tangina, bakit ba ako nagtsatsaga nga naman dito? O pwede naman akong kumantot ng iba, o pwede namang magpasustento ko sa iba, o pwede namang iba na lang yung jowa ko, o pwede namang iba na lang yung pamilya ko, o pwede na lang iba na lang yung asawa ko. Baka napaisip yan. Eh ako, tangina, pagka ganyan na asawa ko, uwi na ako ng Pilipinas. Puta, hindi na pwede yan. Ayusin ko muna ang pamilya ko, tsaka na lang ako mag-aapos. Bakit? You can always make money anytime. Pero hindi lahat ng pagkakataon kaya mong isave pa yung marriage mo. Mas importante yung pagsasama ninyong mag-asawa kaysa sa pera. Yan nga sinasabi ko sa inyo mga nasa abroad eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga nasa abroad. Bago kayo mag-abroad, siguraduhin nyo muna na yung emotions ninyong dalawa eh okay. At alam mo yun, stable kayo bilang mag-asawa, bilang mag-jowa. Unahin nyo muna yung emotions ninyo. Ayusin nyo muna mga sarili ninyo. Ayusin nyo muna mga mindset ninyo. Na ako mag-a-abroad ha. Hindi ako mag-a-abroad para kumuha ng bagong asawa dun sa abroad. Mag-a-abroad ako. Mahirap yun. Nakakapagod yun. Nakakapuyat yun. Para kumita ng mas malaking pera. Para pag uwi ko ng Pilipinas, habang buhay na tayo magkasama, magsimula na tayo kahit na dito. Pero ang hirap kasi ng konsepto. Good evening. Ang hirap kasi ng konsepto rin sa Pilipinas. Oo, nagmamahalan nga tayong dalawa. Pero wala tayong makain. Tapos yung anak natin, nag-aaral sa public school, na hindi naman masyadong masama mag-aaral sa public school, pero gusto natin ipag-private. Diba? O, gets mo yung konsepto na yun? Okay, nagkakaintindihan tayo. O sige, mag-a-abroad ako ha. Okay ba sa'yo? Mag-a-abroad ako. Nagkakasundo tayo na hindi ka mababae, hindi ka malalaki. Okay, sige, okay na. O sige, tsaka ako pa lang ako mag-a-apply. Tapos, matatagalin ko muna, puro ganun lang muna usapan. Kasi, approximately, mga nasa 2-3 buwan naman yan bago ka makaalis ng bansa eh. Oo, diba? Kasi sa agency ka pa dadaan eh. O, so ngayon, ikaw mismo, ayusin mo muna. Ako, suggestion ko sa'yo, diretso, straight out, kung wala ka na rin lang namang kontratang pinangahawakan, umuwi ka na ng Pilipinas. Tangina, hindi kasing importante ng pera yung pamilya ninyo. Mas importante yung pamilya kaysa sa pera. Mas importante yung pamilya kaysa sa pera. Mas importante yung mga anak ninyo na baka lumaking kulang-kulang ang magulang kaysa sa pera. Kaysa sa pera. Magkano ba talaga yung putang inang hinahabol nyo kasi? Hindi kasi magkaintindihan kung magkano ba hinahabol ninyo eh. Ang hirap kasi sa inyo eh, lalo na yung ibang mga nagsisipag abroad, sobrang ganid nyo kasi sa pera eh. Tapos yung pera, nilalamierdan nyo rin naman, hindi rin naman nananatili sa inyo eh. Pinamumudmud nyo rin yan kung kani-kanino para magyabang sa mga putang inang mga tao na hindi rin naman kayo gusto at hindi rin nyo rin sila gusto. Eh yan ang hirap kasi sa inyo eh. OFW, matuto naman kayo. Tangina. Nakakaburat yung mga balitang tangina nasisira yung mga pamilya dahil lang sa paghahabol ninyo sa pera. Nakakaburat yung ganong mga balita. Ano po yung ganyan? 120 po with rice. 120 with rice. Ano yung inclusion ng ano? Sinigang na baka po. Sinigang. Yung walang rice. 110 lang po. Sige, 110. next question. Okay. Tanong naman po ni Marius Ito. Ito. Teka, ano ba yun? Ako ba yung nakapatay? Ayun, okay. Marius Ravara. Sir, sa hirap po ba ng buhay ngayon, worth it pa ba mag-invest ng pera ngayon? Anong invest? Hindi, eto, wag. Ganun na lang tayo, wag. Gusto mo na diretso, wag. The fact na tinatanong mo sa akin kung worth it pa mag-invest, hindi ka dapat mag-invest. Straight out. Bakit? You can make fortune just by saving money. Di ba? Pwede ka naman gumawa ng maraming kayamanan na paggawa lang ng pera eh. Pero yung pera mo na meron ka na sa'yo na,
ilalabas mo pa sa kamay mo para ibigay sa kamay ng iba tapos hindi mo naman alam kung ano ginagawa mo. Takin na, pinakamabilis na parang para ubusin mo pera mo. So yun, ako suggestion ko sa inyo, pag hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo sa pera, huwag nyo na lang galawin yung pera. Mas okay pa na tumanda kang sobrang dami mong pera, kakaipon ng pera, kaysa ilagay mo sa putang ilang investment na hindi mo naman alam kung anong ginagawa mo. Tapos biglang bloop, naloko po kami, tulpo, ka muna. Ay, nako, Pilipino talaga. Sige, next question. Ito po, tanong naman po ito ni Benz Warren Peel. Ano po unang ginawa mo sa profit sa business? Wala kang mic. Oo, namamatay kasi. Okay. Ano unang ginawa mo sa profit sa business? Binalik niyo po ba sa Prado ko kinuha niyo na po? Siyempre, babalik mo. Wala naman kasing sense na ilabas mo na ilabas yung pera kung kaprecho lang naman ang paglalabasan mo ng pera, di ba? Kung babayad ka ng ilaw, tubig, bills, ganun, okay lang siguro yun. Pero, tangin na, kaya nga tinawag mo unang profit di ba? Unang profit, unang bunga tapos ilalabas mo agad para makaprecho. Diba? Simple lang naman ang konsepto Huwag masyadong kapretyoso. Lalo na pagka unang kita mo pa lang sa negosyo, tangina kinakaprecho ka agad. Huwag masyadong kapretyoso. Para isipin niyo na ang pagnenegosyo parang pag-aalaga ng bata. Pag ang bata, hindi mo pinapakain, nababansot yan. Pag ang bata, hindi mo pinapakain ng masustansyang pagkain, tangina, laging ending yan, hindi mo gusto yung mismong resulta nung pag-aanak mo. Bakit? Hindi mo pinakain ng maayos na pagkain Ganun ngayon yung nangyayari sa negosyo pagka hindi mo pinapaikot yung pera sa negosyo at kinukuha mo lang na kinukuha yung kinikita ng negosyo tapos ginagastos mo sa walang kakwenta-kwenta pa. Yun, sobrang basic ng principle na yun. Hindi ka mamamali kahit kailan. Ako, suggestion ko sa inyo, paikutin nyo lang ng paikutin yung pera. Pagka kinailangan nyo na lang, tsaka nyo lang kayo maglabas ng pera pag kinailangan. Pero kung di nyo naman kailangan, at kaka-preach nyo lang, pang-vape-vape lang, geng-geng lang, bili ng magandang damit, travel-travel, pasyal-pasyal, yolo-yolo. Putang inang yun. Ikutin nyo na lang sa pera, sa Good evening sa inyo. Balita. Ako'y naka-live. Ilang minutes ba tayo? More than 1 hour na po. 1 hour and 20 something, 20 minutes. Okay. Okay, bigyan mo na muna sa kanila yan. 24 minutes. Sige, sige ulit, nagbabalot pa ng Wait lang po. Sige lang. Babalot pa siya ng Tayo mo na. Sige, akin na muna yan. Ako muna magbabasa ng mga comments nila. Ako muna magbabasa ng mga comments niya, ha? Okay. So, ito, brother. Pinalaki na ako na dapat irespeto ang Josh Robianes. Pinalaki ako na dapat irespeto ang mga nakakatanda na kailangan magmano. Kaso ang problema, since nag-seek ako ng wisdom sa lahat, in general, pero prior makinig sa mga nakakatanda at dahil doon nawalan ako ng respeto sa mga matatandang walang common sense. So hindi ako nagmamano sa mga ganun. Kaya thank you. Ilang order to? Sa lang. Ano? May ano ba? Wala. 120 Sinigang ka? na backup po. Wala. 120 po. Bahala sa inyo. Ang bahala. 110 po pag wala. Wait lang ha. Ako yung mag-ano muna. Awkward ang vibe. So hindi ako nagmamano sa mga ganun. Awkward ang vibe. Wala na po. Optional naman kasi yung pagmamano. Pero at least at the very minimal, wag nyo na lang bastusin. Ganun kasimple yung konsepto diba? Optional yung pagmamano. May mga, lalo panahon naman nga natin ngayon, kumbaga parang, alam mo yun, medyo nakakalimutan na yung konsepto ng pagmamano Oo, nakakalimutan na yung konsepto ng pagmamano. Optional yun, hindi na, yung konsepto kasi ng pagmamano, galing yan sa mga, Kastila, hindi naman galing sa mga Pilipino yun. Galing sa mga Kastila yan, hindi galing sa mga Pilipino yan. Wala, huwag ka nung makatalang vlog yun. Today, Nakalit talaga. ay, shoutout muna kayo. Shoutout muna kayo. Lasing ako ngayon, nagigil ako. Alright. Okay. Yeah, optional yun. At the very minimal, kung hindi nyo kaya respetuhin, huwag nyo na lang bastusin. Yun, basic principles tungkol sa mga matatanda. Kung hindi nyo kaya respetuhin, huwag nyo na lang bastusin. Pag-isa na lang po. Pag-isang serving. Sign ng paggalang yun, pero it doesn't necessarily follow na dahil lang nagmano ka, ginagalang mo na agad yung matanda. Kasi, sige, nagmano ka nga, pero pastos naman ang bunga nga mo sa matanda, di ba? Kasi may kumarating sa mga pag nagmano kayo, nagiging ecocentrism. Diba? Ano na? Wala na po tayong kulay. Wala nang kulay. Sinigang na baka po. Hindi na po masyadong mahilig kasi. Pagsalang pan. Thank
Pag nagmano ka, paggalang man. May kanin pa ba? Meron pa. Tama ka naman dun. Multiple acts kasi yung paggalang eh. Isa yung pagrespeto sa mga magulang mo, yung ano, pagsasalita ng maayos, 120 po with rice. yung hindi pagsagot ng pabalang, yung pagmamano, at marami pang iba. Everything else in between. 110 na lang po kasi wala ng gulay. 300 yun. 380. 380. Hindi rin nagmamano. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Yeah. Teka mo na, susukli lang ako ah. Okay. So yun, yan nasagot ko ron. Hindi naman ano eh, sa panahon natin ngayon, lalo na 2024, hindi naman na mandatory pagmamano. Pero at least at the very minimal, kung hindi mo kaya respetuhin yung matanda, huwag mo na lang bastusin. Yun nasagot ko ron. Basic yun. Paano mo pa mababalanse? Uy, nawala. Dami ata stock now, brother. Hindi. Oh, ayos! Kagawad pala to. Paul Manlangit. Dami ata stock now, brother. Ano, umuulan kasi. So, alam mo yun, hindi masyadong sobrang lakas ng benta kanina kasi nga magulan. Pero ngayong medyo humupa na yung ulan, ayan, medyo may pila na uli rito. Ayaw lumabas sa mga tao pag umuulan eh. Pero ngayong tumigil yung ulan, ayan, naglalabasan na sila. Gutom na. Nagutom kakapanood sa live ko. O, okay na muna siguro yun. Shoutout ka muna, brother. O, kita ka rito yun. Shoutout muna kayo rito, dali. Bago mag-end yung live ko. O, shoutout. Hello, manap. Bago bumura pa ako. Iba, doon ang beach. Dali, Go Philippines. Shoutout muna kayo. Food trip tayo sa madaling araw. Yeah, food trip. Okay. O, shoutout ka din. Food trip tayo mga tol. Aliyah dito sa Mabang Parang. Okay. Tapat ng barangay. Tatlo. Mag-i-stay pa kami rito na siguro mga ano pa. Oras ba? 3:40. Mag-alas 4 na pala. Siguro mga ano, kalahating oras pa. Mag-i-stay kami rito mga kalahating oras pa. Sige. Brother, pan-table malaki. Okay. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal. Kita kits soon. Bye-bye.